Si Tekuya ay isang malungkot na birhen na nagkunwaring pinakasalan ang kanyang kaakit-akit na katrabaho para hindi mailipat sa Ohio. Gayunpaman, habang mas marami silang oras na magkasama, nagsimula silang magkainlaban ng totoo hanggang sa gusto na niya na maranasan ang tunay na pagmamahalan kasama siya. Nagsimula ang lahat sa isang abalang araw sa travel agency ni Tekuya, kung saan hirap siyang makasabay sa trabaho dahil ang utak niya ay kumikilos na parang isang low-budget na Samsung phone. Sa sandaling yun, napansin niya ang kanyang kaakit-akit na katrabahong si Rika, na binibigyan siya ng matalim na tingin, at ito ay nagbigay sa kanya ng gulat dahil hindi niya alam kung paano makipag-usap sa mga babae. Matapos mahirapang gawin ang trabahong pinasukan niya, tinapos na ni Ro ang araw niya sa trabaho at umuwi, kung saan nagreklamo siya sa kanyang pusa tungkol sa kawalan ng romantikong atensyon. Giit sa kabila ng pagiging malapit na sa 30. Kinabukasan sa trabaho, nakita niyang nakatitig na naman si Rika sa kanya at nagsimulang mataranta, iniisip na sisermonan siya nito dahil sa pagpapabeya sa trabaho. Sa totoo lang, si Rika ay isang kakaibang taong mahilig mag-isa tulad niya, at may masamang ugali siyang tumitig sa mga tao nang hindi niya namamalayan. Wala rin siyang buhay panlipunan, at ang tanging bagay na nakapagpapaligaya sa kanya kahit kaunti ay ang pagtingin-tingin sa mga mapa at aklat ng atlas. Kinabukasan sa trabaho, nalaman ng mga manggagawa na magbubukas ang kanilang ahensya ng paglalakbay ng bagong sangay sa Alaska, at isa sa kanila ang pipiliin bilang manager. Ang tanging kinakailangan ay dapat silang walang asawa, ngunit sa kabila ng wala siyang karelasyon, agad itong tinanggihan ni Tekuya. Sinasabi na kailangan niyang alagaan ang pusa niya. Gayunpaman, sinabihan siya ng kanilang manager na si Asako na muling pag-isipan dahil siya ang pinakamay karanasan at pinakamagaling para sa trabaho. Nang lumaon, narinig niyang nagbubulungan ang mga kasamahan niya sa trabaho tungkol sa ayaw nilang pumunta sa Alaska hanggang sa isa sa kanila ang nagmungkahi na magpakasal sila upang hindi mapili. Pakiramdam niya ay panaginip ito para kay Tekuya, na ang buhay panlipunan ay nagsisimula at nagtatapos sa kanyang pusa. Sa hindi niya kaalaman, si Rika ay dumadaan din sa parehong dilema, dahil ayaw niyang iwan ang ginhawa ng kanyang apartment, lalo pa ang bansa. Sa katapusan ng linggo, nakasalubong ni Tekuya si Rika sa parke, at habang nagkakasalubong sila, sinabi niya sa kanya na magre-resign siya. Naisip niya na ito ay dahil hindi niya maiiwan ang pusa niya. At kinumpirma ito ni Tekuya, na sinabing buong pagmamahal niyang pinalaki ang munting ito at hindi niya lang basta maiiwan ito. Tinanong ni Rika kung may nobya siya na pwedeng mag-alaga sa pusa, ngunit nag-glitch si bro matapos marinig ang salitang nobya at biglang umalis. Bigla, pinigilan siya ni Rika at casual na sinabing dapat silang magpakasal para hindi na siya umalis, ngunit ang kanyang utak na wala pang karanasan ay hindi man lang maipasok sa isip ang ideya ng kasal. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang pumunta sa Alaska, at dahil ayaw din niyang iwan ang kanyang pusa, dapat silang magpanggap na engaged para manatili rito. Nag-aalala si Tekuya na hindi ito gag-ana, ngunit idinagdag niya na pareho silang walang gaanong presensya sa lipunan at wala namang sinuman ang papansin. Dahil babukas ang sangay ng Alaska sa isang taon, ang kailangan lang nilang gawin ay sabihin sa lahat na magpapakasal sila sa isang taon at ipanalangin na makalimutan ito ng lahat. Desperado si Tekuya na panatilihin ang kanyang trabaho at ang kanyang pusa, kaya pumayag siya sa plano. Kinabukasan, ipinaalam nila kay Asako ang tungkol sa kanilang kasal, na natural na ikinagulat niya. Hiniling pa nga ni Rika na huwag sabihin ni Asako kaninuman, dahil gusto nilang panatilihing simple lang ito, ngunit labis siyang natuwa rito, na ikinabahala nilang dalawa. Gayunpaman, tiniyak ni Rika kay Tekuya na siya ang bahala, dahil siya naman ang nakaisip ng plano sa simula pa lang. Kalaunan, hiniling ni Asako sa magkasintahan na gumawa ng draft ng isang dokumento, kaya nagtrabaho sila hanggang gabi upang matapos ito. Kakaiba, sinabi ni Asako sa kanila na pumunta sa isang restoran para ipasa ang kanilang trabaho, ngunit pagdating nila doon, nakita nilang sinurpresa sila ng lahat ng engagement party. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan silang umarte bilang magkasintahan, kaya kinuha ni Rika ang isang bote ng champagne at pumunta sa likurang silid para magpalakas ng loob. Samantala, pinalibutan naman ng iba si Tekuya at tinatanong siya kung nagawa na ba niya o hindi na siyang ikinakaba niya. Sa sandaling yun, bumalik si Rika na lasing at kinuha ang mikropono, pinasasalamatan ng lahat sa paghahanda ng surprise party. Pagkatapos, nagsimula siyang kumanta ng mas masahol pa kay Taylor Swift,
at pinagsisihan nilang lahat ang pagpunta doon. Pagkatapos, inihatid ni Takuya si Rika pauwi, ngunit hindi na siya makatayo. At napasubsob sa kanyang mga bisig, na lubos niyang ikinahiya kaya dali-dali siyang umuwi ng mag-isa. Nang makita siyang umalis, napagtanto ni Takuya na hinayaan niya itong pasanin ang lahat ng bigat gayong dapat ay tinulungan niya ito, at dahil dito ay pakiramdam niya ay kaawa-awa siya. Kinabukasan, nag-solo date si Rika sa theme park upang bumuo ng peking kwento kung paano sila nagsimulang mag-date. Gayunpaman, ginulat siya ni Takuya nang magpakita ito at sinabing tutulungan din niya ito, na nagpainit sa kanyang puso. Kalaunan, habang nakasakay sila sa Ferris wheel, sinabi ni Rika na nakakuha siya ng magkatugmang singsing, na mas magpapatibay sa kanilang kwento. Nang makita ang mga singsing ay bumilis ang tibok ng puso ni Takuya, ngunit casual na isinuot ni Rika ang kanya at tinanong siya. Mag-propose sa kanya para maisulat niya ito sa kanyang journal. Sa simula, pinagpapawisan si bro, ngunit pagkatapos ay nilakasan niya ang loob niya at nagpa siya na mag-propose sa kanya. Kahit pa lumabas sa isip niya ang mga salita, hindi niya ito masabi dahil nag-aalala siya na magbabago ang lahat sa pagitan nila. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at humiling ng mas maraming oras, at sinabi ni Rika sa kanya na huwag siyang magmadali. Idinagdag niya na hihintayin niya hanggat kailangan para makabuo siya ng proposal, at ito ang nagpamula sa mukha ni Takuya. Kinabukasan, napansin ni Takuya na naglalaro ang pusa niyang si Tama sa damit na isinuot niya kahapon, na nagpahula sa kanya kung naaakit ba ito sa amoy ni Rika. Hindi pa rin isinusuot ni bro ang singsing na ibinigay nito sa kanya at hindi pa rin nakakapag-isip ng proposal, na nagpaparamdam sa kanya na siya ay mahina. Upang mawala ang pakiramdam na ito, nagpa siya siyang isuot na lang ang singsing, ngunit gaano man niya subukan, hindi niya ito magawa. Samantala, si Rika ay pumunta sa dalampasigan na malayo sa kanyang lugar at talagang nagustuhan ang karanasan. Gayunpaman, nang makita niya ang isang totoong magkasintahan sa likod niya, bigla siyang naramdaman ng pagkailang dahil napakasaya niya kamakailan, na hindi karaniwan sa kanya. Habang iniisip niya ang lahat ng nangyari kamakailan, nakatanggap siya ng text mula sa isang lumang kakilala na gustong makipagkita sa kanya. Dahil pagod na siya, huminga siya ng sariwang hangin para muling makakuha ng lakas sa pakikisalamuha bago sumagot na wala siya sa lungsod. Samantala, si Takuya ay nasa bahay. Iniisip ang pakikipag-ugnayan niya kay Rika sa Ferris wheel. Hinakat ang lahat ng tapang niya. Sinubukan niyang isuot muli ang singsing at nagulat siya nang magawa niya nga. Pagkatapos nito, tumayo siya sa harap ng salamin, kumikilos na parang narating ang tuktok ng Mount Everest, at sumumpa na magiging mabuting peking asawa para kay Rika. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang random na numero sa kanyang telepono, at nang sagutin niya ito, isang tao na may boses na tila robot ang nagsabi na alam nilang peke ang kasal niya kay Rika. Matapos silang takutin na ipadala silang dalawa sa Alaska, ibinaba ng tao ang telepono, at agad na tumakbo si Takuya kay Rika na parang munting tuta. Ngayon ay nag-aalala, suspect ni Rika na ang tawag, siguradong gawa ng isang nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Bigla, dumating ang kanilang pangit at parang sloth na katrabahong si Gonda at nakakatakot na nagtanong kay Takuya kung pwede siyang pumunta sa bahay nito ngayong gabi. Parehong nagsimulang maghinala sina Takuya at Rika, ngunit kailangan nilang magpanggap na magkasintahan at hayaan siyang pumunta upang hindi mabuking ang kanilang pagpapanggap. Nang gabing yun, umuwi si Takuya at sinuhulan si Tama ng mga pagkain para umayos ito kapag dumating sina Gonda at Rika. Maya-maya, dumating si Rika na may dalang bag na puno ng mga gamit na magpapamukhang bahay ng magkasintahan ang apartment nito. Pagkatapos ay inabutan niya ito ng listahan ng mga bagay at sinabihan siyang ayusin ang mga ito sa paraang sa tingin niya ay tama. Pagkatapos niyan, pinag-usapan nila ang ilang bagay tulad ng kanilang paboritong pagkain, o kung saan sila plano pumunta para sa kanilang honeymoon. Dagdag pa rito, gumagawa sila muli ng mga viral couple picture para mas maging kapani-paniwala ito. At kapag tapos na sila, sinabi ni Takuya na parang bisperas ng isang cultural festival. Idinagdag ni Rika na madalas siyang gumaganap bilang puno sa mga dula, at sinabi ni Takuya na gumanap din siya ng magkatulad na mga papel na nangangailangan ng kaunting pagsisikap. Sa sandaling yun, tumunog ang kampana at binuksan nila ang pinto para makita si Gonda kasama ang dalawa pang katrabaho, sina Atsuki at Kamiya. Sa kabila ng pagkabigla, pinapasok nila siya para sa inumin, at habang nilalagok ng lahat ang laman ng mga baso,
tinanong ni Takuya si Gonda kung ano ang gusto niyang pag-usapan ngayon. Agad, nagmakaawa ang mataba kay Takuya na turuan siya kung paano makakuha ng isang sloppy kopi mula sa isang astig na goth na ikinagulat ni Takuya. Dagdag pa ni Atsuki na si Gonda ay nasa bawat dating site na, ngunit hindi pa siya na-swipe right kahit minsan. Tinanong naman siya ni Kamiya kung gaano na sila katagal ni Rika, at aniya ay mula pa noong rookie training. Noon din, nagdala si Rika ng merienda para sa lahat, at ang makita ang kanyang ngiti ay ikinagulat nila. Habang sila ay nalalasing, biglang napagtanto ni Takuya kung gaano nagbago ang kanyang buhay simula nang malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang kasal. Naniniwala siyang siya pa rin ang dating tao, at ang kasal ay hindi naman ganoon kaganda sa simula pa lang, ngunit ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay labis na lasing kaya hindi man lang nila napansin ang kanyang sinabi. Pagkatapos nito, umuwi na sina Atsuki at Kamiya, habang si Gonda ay naiwan at umamin na may gusto siya kay Kamiya. Humingi siya ng tulong kay Takuya upang magkaroon ng makakasiping, at pagkaalis niya, gamaan ang loob ni Takuya na hindi si Gonda ang nagbanta sa kanya sa telepono. Pagbalik niya sa kanyang lugar, nandoon pa rin si Rika, at nanumpa siya na hindi na muling mag-ho-host, dahil masyado itong nakakapagod para sa kanya. Habang naglilinis sila, sinabi niya na hindi rin niya maintindihan kung bakit iba ang pagtrato sa kanila ng lahat dahil lang sa sinabi nilang magpapakasal sila. Naniniwala si Takuya na ito ay dahil gusto rin nilang magpakasal sa isang taong mahal nila. Ngunit naniniwala si Rika na hindi siya kailanman makakahanap ng tunay na pag-ibig o makakapag-asawa, kahit sa hinaharap. Habang naghuhugas ng pinggan, tiniyak ni Takuya sa kanya na makakahanap pa rin siya ng kaligayahan. Nang hindi nagpapakasal, dahil nasumpungan niyang mas masaya siya kapag nakikipaglaro kay Tama. Sinabi naman ni Rika sa kanya na mahilig siyang tumingin sa mga mapa, at nang tanungin niya pa tungkol dito, ay nasasabik siya at nagsimulang magdaldal. Sinabi ni Takuya na mukha siyang masaya ngayon, at dahil dito ay nahiya siya. Nagpasya siyang umuwi na, at sa daan, napansin niyang bumibigat ang kanyang kalooban dahil hindi siya sanay na may kasamang lalaki. Kasabay nito, nasumpungan ni Takuya ang sarili na humahanga kay Rika, hanggang sa pareho nilang napagtanto na isa lamang itong pagpapanggap at dapat silang manatiling mapagbantay. Makalipas ang ilang araw, habang tinatapos ni Rika ang isang bagong ulat, napansin niyang hamupa na ang ingay sa kanilang engagement, ngunit siya ay nag-aalala tungkol sa kakaibang tawag sa telepono na natanggap ni Takuya. Sa sandaling yun, isang customer ang pumasok sa opisina, at dahil mahina si Rika sa pakikitungo sa mga tao, naubos ang lahat ng kanyang enerhiya habang ginagabayan nito. Nang mapansin niyang okupado na ang lahat ng lamesa, nagpasya siyang tulungan nito. Nagpakilala ang lalaki bilang si Ohara at isiniwalat na siya ang ama ni Takuya, at pumunta siya doon upang malaman ng higit pa tungkol sa babaeng kanyang mapapangasawa. Bagamat nagulat, pinanatili ni Rika ang kanyang pagtitimpi at sinabing wala siyang alam tungkol dito, kaya hiniling ng lalaki kay Rika na panatilihing sekreto ang kanyang pagbisita. Pagkatapos ay inabutan niya ito ng isang desk calendar mula sa kanyang kumpanya bilang regalo at dali-daling umalis. Pagkatapos nito, pumunta si Rika sa mesa ni Takuya at nakita na wala siya doon. Nakonsensya siya sa pagsisinungaling sa matanda, lalo na nang makita niyang nasa ibang syudad ang kumpanya nito, kaya siguradong naglakbay ito ng maraming oras. Kaya, iniwan niya ang kalendaryo sa kanyang mesa at hinabol si Ohara para sabihin ang totoo. Gayunpaman, nang makita niya ito sa labas, hindi siya makapagsalita at dinala niya ito sa kalapit na kafe. Doon, nagpakita ng pagkadismaya ang matanda dahil nagdesisyon si Takuya na magpakasal nang hindi man lang nagsasabi sa kanya. Nagsimula siyang magsalita ng walang tigil tungkol sa mga kaugalian at kultural na aspeto ng kasalan sa rehiyon ng Aso, kasama ang mahabang listahan ng mga bisita na iimbitahan. Lahat ng ito ay nakakapagod kay Rika, nang biglang bumalik si Takuya sa ang kanyang mesa at nakakita ng text mula kay Rika, sinasabi sa kanya na kasama niya ang kanyang ama. Sa loob ng ilang segundo, dumating si Bro sa kafe at inilabas siya ni Rika, kung saan ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon sa kanya. Nagpasya si Takuya na sabihin sa kanya na peke ang mga chismis at sinabihan siyang maghintay sa labas. Ngunit nang pumasok siya, sumama ito sa kanya dahil ayaw niyang ipasa ang lahat ng pasanin sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Ohara para sa kanyang naunang pagdabog, idinagdag na ang lahat ng kaugalian ng kasal ay hamina na sa Aso,
dahil karamihan sa mga kabataan ay lumipat na sa malalaking lungsod. Idinagdag ni Rika na ang aso ay parang isang espesyal na lugar, at marami siyang alam tungkol dito salamat sa atlas na kanyang pinag-aaralan. Nang banggitin niya ang mga riles ng tren, nagsimula si Ohara. Saturday tungkol sa pagdadala niya ng kanyang pamilya sa riles, at natutuwa sila kapag nakikita ang tren. Inihayag din niya na dati raw humuhuli ng palaka si Takuya sa palayan, na sa tingin ni Rika ay medyo nakakatuwa, dahil hindi niya inasahan na may kakaiba itong panig. Sabi ni Ohara, ipinanganak siya sa aso at nais niya itong protektahan, ngunit tila walang pakialam dito si Takuya. Pagkatapos ay sinabi ng matandang lalaki na narinig niya ang mga lalaki sa kanyang opisina na nag-uusap tungkol sa engagement ni Takuya, at ikinagulat nilang dalawa dahil malayo na ang narating ng balita. Narinig din ni Ohara ang pangalan ni Rika, ngunit bago pa niya maalala ito, pinalo ni Takuya ang mesa para abalahin siya, at pagkatapos ay nangako siyang pupunta sa aso ngayong weekend para mapag-usapan nila ang kasal. Pagkatapos noon, kinuha ni Ohara kanyang pagliban, at nang tanungin ni Rika kung ano ang plano ni Takuya, sinabi ni Takuya na sasabihin niya ang totoo at umaasa siyang itatago nila yon sa kanilang sarili. Nang lumaon sa trabaho, tinanong siya ni Asako kung pwede siyang maging tagapaglingkod ni Prinsesang Claudia na mapagsamantala, na gustong maglibot sa Tokyo, ngunit tinanong ni Takuya kung bakit hindi siya nagre-refer ng iba. Ipinaliwanag ni Asako na ang prinsesa ay malandi, kaya't mga lalaki lang ang hinihingi niyang kasama. Ang dalawa pang lalaki sa kumpanya ay susubukan lamang na samantalahin siya, at ito ang dahilan kung bakit si Takuya ang natira, na hindi marunong humarap sa babae kahit pa may manual. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa opisina, at nagsimulang mag-alala ang lahat para kay Takuya, dahil isang maling hakbang ay maaaring ikawala ng kanyang trabaho. Samantala, ginagawa ni Takuya ang kanyang paghahanda tungkol kay Claudia, ngunit dahil matagal na siyang hindi nakakagawa ng ganitong klaseng paghahanda, kinakabahan siya. Bukod pa rito, ang buong huwad na kasal at ang nalalapit niyang biyahe sa aso ay mabigat sa kanyang kalooban. Nang makita ito ni Rika, naisip niyang tulungan ito, ngunit napagtanto niya na baka magmukha siyang bastos kaya lumayo siya. Nang maglaon, nagtungo siya sa hotel upang makipagkita kay Claudia at nakitang mahigpit na binabantayan ang lugar. Noon din, isang babae na naka-cosplay bilang Sabrina Carpenter ang lumitaw sa harapan niya at casual na ipinakilala ang sarili bilang si Claudia. Ikinagulat ito ni Takuya dahil inaasahan niyang nasa likod siya ng bantayan, ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang kanyang hindi magandang pananalita ng Hapon. Sa kabutihang palad, nakapagbigay pansin si Takuya sa kanyang mga klase sa Ingles, kaya napagkasunduan nilang mag-usap sa Ingles. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na i-tour siya, ngunit nang imungkahi niyang magdala sila ng seguridad, sinabi ni Claudia na huwag, dahil gusto niya ng normal na karanasan para sa araw na ito. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito, tinanong ni Takuya kung may partikular siyang kahilingan, at sinabi niyang gusto niyang makakita ng isang bagay na kahanga-hanga. Agad-agad, dinala siya ni Takuya sa isang dambana ng pusa, at labis siyang nagustuhan ang lugar. Sa kabutihang palad, sinuri ni Takuya ang kanyang mga social media upang makita na mahilig siya sa pusa, na naging madali para sa kanya na piliin ang lugar na ito. Nang sandaling yun, tinawagan siya ni Asako at pinagalitan dahil wala ang prinsesa sa kanyang hotel, ngunit tiniyak niya rito na kasama niya si Claudia. Pagkatapos noon, dinala niya siya sa ilang masaya mga lugar, at si Claudia ay lubos na nasisiyahan sa bawat isa sa mga ito. Umaasa siya na tatapusin ni Takuya ang tour ng may kakaibang saya, at alam ni Takuya ang tamang lugar. Dinala niya si Claudia sa bubong ng isang paaralan, eksklusibo lamang sa mga paaralan sa Hapon, dahil alam niyang lumaki si Claudia sa panunood ng anime tulad ng Yuguners. Hindi lang yun, naghanda rin siya ng school uniform para kay Claudia, na lalong nagpasaya sa kanya. Bumalik sa opisina, nagtataka ang kanyang mga kasamahan kung nasaan sina Takuya at Claudia hanggang sa may mga pahiwatig na nakahanap sila ng silid na mapagsasarilinan. Narinig ito ni Rika at naramdaman ang pagkainggit, kaya hindi niya maintindihan kung bakit, dahil sila ni Takuya ay tanging nagpapanggap na magkasintahan. Pagbalik sa eskwela, iminungkahi ni Takuya na bumalik na sila, at nalungkot si Claudia dahil tapos na ang masayang araw. Gusto niyang bisitahin ang isang huling lugar bago sila maghiwalay, at ito ay walang iba kundi ang kilalang-kilalang lugar para sa init ng damdamin.
Di nagtagal, naglakad si Rika papunta sa apartment ni Takuya upang mag-iwan ng isang pakete, ngunit nang makarating siya sa pintuan, nakita niya ang mga ilaw na nakasindi. Sumilip siya mula sa bintana at nakita si Claudia sa loob, at ito ang nagpataka sa kanya kung may mangyayaring higit pa sa kanila ni Takuya ngayong gabi. Nang muntik na siyang mahuli sa pagsisilip, nagtago siya sa ilalim ng bintana at nagpa siya na umalis, dahil hindi naman niya ito negosyo. Ngunit nanaig ang kanyang pagiging mausisa dahil gusto niya talagang malaman kung bakit. Dinala ni Takuya si Claudia sa kanyang apartment. Habang papasok siya, biglang nilundag si Claudia ni Tama at napahiga siya sa ibabaw ni Takuya. Nakita ito ni Rika at sinabihan siyang tigilan na ang pagdadala ng kung sino-sinong babae dito, para lang malaman na may ilang text pala si Takuya na hindi niya nakita. Lumabas, gusto palang makilala ni Claudia si Rika at inisip niyang ang apartment ni Takuya ang pinakamagandang lugar para mag-hangout. Nang marinig ito, nahiya si Rika dahil akala niya ay mayroong nangyayari sa kanila. Samantalang sa totoo lang, sinabi na pala ni Takuya kay Claudia mula pa sa simula na engaged na siya. Sinabi naman ni Claudia na iniisip niyang lisanin ang pamilya ng hari at manirahan sa isang taong nagmamahal sa kanya. Nang ipaalala ni Takuya na kasal siya, ipinahayag niya na talagang mas gusto niya ang kaparehong kasarian at pinakasalan lang niya ang lalaking yon dahil sa pamilya. Ngunit ngayon, gusto niya ng isang tunay na kasal na binuo mula sa pag-ibig, tulad ng sa kanilang dalawa. Ibinunyag din niya na madalas siyang kasama ng mga lalaki dahil ayaw niyang pagselusan ang kanyang nobiyang babae. Ngunit iniisip ng mga tao na siya ay isang babaeng maluwag at madalas makipag-ugnayan, na ikinaiinis niya. Pinasalamatan niya si Takuya sa pagpapakita kung ano ang tunay na pag-ibig, at pagkatapos niyang umalis, nagpa siya ang dalawa na huwag sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa kanilang engagement. Humingi ng tawad si Rika sa kanyang ginawa, ngunit si Takuya ay walang ideya sa sinasabi niya at tinatanong kung bakit siya pumunta kahit hindi niya chinek ang telepono niya. Dahil dito, nahihiya niyang inilabas ang isang pakete mula sa kanyang bag, at lumabas na ito ay isang batong hugis palaka. Kanina, sinabi ni Ohara sa kanya na gusto ni Takuya ang mga palaka, at dahil libangan niya ang mangolekta ng mga bato, gusto niyang ibigay ang batong ito kay Takuya. Gayunpaman, labis siyang nahihiya sa kanyang ginawa kaya hindi niya kayang harapin si Takuya, kaya tumakbo siya pauwi habang nakatayo si Takuya doon nang umingiti tulad ng isang hanggal, dahil nakita niyang nakakatuwa ang kanyang mga reaksyon. Nang maglaon, habang ginagaya ni Takuya si Ichigo upang alagaan ang kanyang pasang si Tama, nakatanggap siya ng mga text mula sa kanyang kapatid, na gustong malaman pa ang tungkol sa babaeng di umano'y ipinagkasundo sa kanya. Pinili niyang hindi sumagot kanyang mga text, dahil pupunta siya sa Aso sa weekend upang sabihin sa lahat na ang kanyang kasal ay isang ganap na pandaraya. Pagkatapos ay nakita niya ang bato na ibinigay ni Rika sa kanya at naaalala ang sinabi ni Claudia na silang dalawa ay parang isang pangarap na mag-asawa. Kinabahan siya dito dahil marami na siyang naloko, at nakakaramdam din siya ng pagkakasala dahil sa labis na kagalakan sa pagtanggap ng regalo mula kay Rika. Pagkatapos ay nagtataka siya kung bakit siya nagpunta sa kanyang apartment at naalala na pinakiusapan siya nitong huwag magdala ng ibang babae doon. Ipinapalagay niyang sinaway siya nito dahil sa hindi niya pagtupad ng maayos sa huwad na plano ng kasal, hindi niya nalalaman na namimiss lang pala siya nito. Kinabukasan sa opisina, lumakad siya patungo sa kanyang mesa at napansin na iniiwasan ni Rika ang makipagtinginan sa kanya. Naniniwala siyang nagtatampo ito, samantalang sa totoo lang, nahihiya pa rin siya sa buong pangyayari at hindi niya ito maharap. Habang nagiging abala si Takuya kay Ganda, kinakabahan siyang tumitingin at iniisip kung bibisita ba siya sa Aso ngayong linggo o hindi. Sobra siyang kinakabahan na tanungin ito hanggang sa malakas na tinanong ni Ganda sa kanya kung bibisita ba siya sa kanilang probinsya ngayong weekend. Kaagad, nagsimulang isipin ng buong opisina na makikipagkita si Rika sa mga magulang ni Takuya. Habang nalilito si Rika kung paano nalaman ni Ganda dahil hindi niya ito sinabi kahit kanino, iniisip niya kung paano sasagutin ang mga katrabaho. Ngunit ayaw din niyang magsabi ng anumang kalokohan dahil hindi niya alam kung ano ang plano ni Takuya. Sa kabutihang palad, hinarap ni Takuya ang lahat, sinasabing siya ay bababalik ng mag-isa para asikasuhin ang ilang bagay. Pagkatapos bumalik ng lahat sa trabaho, tahimik niyang sinabi kay Rika na susundin niya ang plano, na nagpula sa mukha nito. Nang mga sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero, at nang sagutin niya ito,
Gumamit ng boses robot ang kausap upang tanungin siya kung bakit hindi siya sasama kay Takuya. Tinanong ni Rika kung sino ang kausap niya, ngunit sinabi nilang lagi silang nanunood bago ibaba ang telepono, na nag-iwan sa kanilang dalawa ng kaba. Kinabukasan, iniwan ni Takuya si Tama sa isang veterinaryo, at malinaw na tuwang-tuwa siyang magpalipas ng oras sa hawla. Tinanong ng ginang doon si Takuya kung saan siya patungo, at sinabi niyang bibisitahin niya ang kanyang pamilya. Plano niyang pumunta ng mag-isa, ngunit salamat sa tawag na yon, kinailangan sumama ni Rika sa kanya. Ngayon, plano niyang sabihin sa kanyang mga magulang ang buong katotohanan, at hilingin sa kanila na itago ang sekreto. Pagkatapos, magpapalipas sila ng isang gabi sa hotel at babalik sa Tokyo kinabukasan upang maiwasan ang pagdududa. Gayunpaman, kailangan din niyang bayaran ang tiket at gasto sa hotel ni Rika, na nagpapakita ng kalungkutan sa kanya. Nang makita ito, nagsimulang magpalakas ng loob ang veterinaryo sa kanya na parang tanga para gamaan ang pakiramdam niya, na naging dahilan para lumabas na lang siya ng klinika. Samantala, gamaan ang pakiramdam ni Rika na kasama niya si Takuya dahil binibigyan siya nito ng pagkakataong humingi ng tawad kay Ohara sa pagsisinungaling. Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya kung ano ang sasabihin o kung ano ang isusuot. Balik sa kanyang pagkabata, kung kailan siya, nahirapan siyang pumili ng damit para sa sarili, hinikayat siya ng nanay niya na magkaroon ng kumpiyansa sa pipiliin niya, kaya sinunod niya ang payo nito at pinili ang kanyang pinakamagandang damit. Maya-maya, nakilala niya si Takuya sa airport, at labis na humanga si Takuya sa kagandahan ni Rika. Pagkatapos nyon, nasa flight na sila, at hindi pa rin makapaniwala si Takuya sa ganda niya. Nang mahuli niya itong nakatitig, mabilis itong nag-iwas ng tingin, na nagpaisip sa kanya na kakaiba ang suot niya. Para maibsan ang katahimikan, tinanong ni Takuya kung nakapunta na siya sa Kumamoto, at sinabi niyang maraming beses na. Nang tanungin niya kung iyon ay mga bakasyon kasama ang pamilya, nagbigay siya ng kakaibang reaksyon, na nakalito sa kanya. Habang iniisip ni Takuya kung nasabi niya, isang bagay na bastos, bigla niyang tinanong kung gusto niyang malaman pa ang tungkol sa pamilya niya. Pakiramdam niya ay obligado siya dahil marami na siyang alam tungkol dito, ngunit wala itong alam tungkol sa kanya, ngunit sinabi ng lalaki na walang panggigipit mula sa kanyang panig. Naniniwala si Rika na mas mabuti kung alam niya dahil nagpapanggap silang engaged, kaya pumayag si Takuya na makinig. Tinanong niya kung paano ang kanyang pagkabata, at isiniwalat niya na umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at hindi na bumalik. Mag-isa silang namuhay ng kanyang ina, ngunit kahit siya ay madalas ding maglakbay para sa trabaho, kaya madalas mag-isa si Rika sa bahay. Ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagtingin sa mga mapa at pag-iisip kung paano siya makakarating sa ilang partikular na lugar. Iniisip din niya ang kanyang sarili na nasa mga lugar, at hindi lang siya nito napasaya kundi mas napalapit din sa kanyang ina. Bigla, nagsimula siyang makaramdam ng hiya tungkol sa kanyang kwento, ngunit pinapakalma siya ni Takuya dahil sa tingin niya ay nakakatuwa ito. Di nagtagal, bumaba sila ng eroplano at agad na nakasalubong ni Takuya ang isang matandang babae na lumabas na lola niya. Natuwa siya ng husto na makita ito pagkaraan ng mahabang panahon, at nang tanungin ito kung bakit siya naroroon, sinabi niyang dumating siya upang maghatid ng mga melon sa paliparan. Pagkatapos ay nagpasya siyang ihatid sila pauwi, at habang nasa biyahe, tinanong niya si Takuya kung sino ang babae. Habang mahiyain na nagpapakilala si Rika, biglang napansin ng matandang babae na ang kayat na ito ay malamang ang magiging asawa ni Takuya. Agad, sinabi sa kanya ni Rika na, ito ay kasinungalingan at humihingi ng paumanhin sa kaguluhang dulot, ngunit gaanong tinanggap ito ng lola at inihatid sila sa kanyang bahay. Doon, pinakuha niya sila ng ilang melon para sa kanilang sarili, idinagdag na hindi niya kayang ipuno lahat dahil nasaktan ang likod ng kanyang asawa. Nagpasya si Takuya na tumulong sa pag-iimpake, habang sinundan naman ni Rika ang lola para magtanong kung paano siya makakatulong. Nagpasya siyang turuan si Rika kung paano magputol ng mga melon, ngunit bago yun, binigyan niya ito ng pamalit na damit. Pagkatapos magputol ng isa, huminto si Rika sandali para hanggan ang tanawin hanggang sa marealize niya na hindi ito ang oras para maakit ng kalikasan. Pagkatapos, bumalik siya sa lola, na nagtanong sa kanya na tikman ang taster melons. Habang kinakain niya ang mga ito, sinabi ng lola sa kanya kung gaano kabala ang kanyang mga bukirin dati, pero ngayon matanda na siya at hindi na makatrabaho ng marami.
Bigla, sinabi niya kay Rika na huwag silang magbulaan tungkol sa peking engagement, dahil alam niyang gusto ni Rika si Takuya. Pinatunayan ni Rika na hindi talaga sila ikakasal, pero hindi pinansin ng matandang babae yun at humiling siya na alagaan ni Rika ang kanyang apo. Sobrang napahiya si Rika na nahimatay siya mula sa init. Agad na dumating si Takuya at dinala siya pabalik sa loob, pero dumating si Ohara nang hindi inaasahan. Agad na tinulungan ng matandang lalaki si Takuya na dalhin si Rika sa loob, at nakakuha si Rika ng kaunting ulirat, sapat para mapansin na siya ay dinadala. Pagkapasok, patuloy na nagrereklamo si Ohara kay Takuya dahil sa pagpapakasal nang hindi sila sinasabihan, at sinisikap ni Ro na pigilan ang kanyang sarili. Gayunpaman, nang patuloy na magsalita ang kanyang ama, bigla niyang nasabi na hindi siya magpapakasal, na ikinagalit ni Ohara. Ito ay humantong sa pagtatalo sa pagitan ng ama at anak hanggang sa pag-alitan sila ng lola, at sa wakas ay inihiga nila si Rika sa isang futon. Nang maglaon, habang sinusuri ng doktor si Rika, inihayag niya na hindi ito na heatstroke, at labis lang itong pagod. Pagkaalis ng doktor, ipinangako ni Takuya sa kanyang ama na babawi siya sa lahat, ngunit sinabi ng lalaki sa kanya na itigil ang pamumuhay na parang isang side character. Nang sandaling yun, humingi ng tawad ang lola dahil pinaputol niya si Rika ng mga melon, at sila. Nakalimutan nilang pareho ang kanilang alitan para aliwin siya. Kinagabihan, binisita ni Takuya ang kanyang pamilya para ibalita na hindi siya magpapakasal, at nakakagulat na tinanggap nilang lahat ito ng medyo mahinahon. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ng ina ni Takuya sa kanya na huwag nang mag-alala tungkol sa kanyang ama, dahil siya na ang bahala rito. Dahil doon, bumalik si Takuya sa bahay ng lola niya habang pinagmamasdan siya ng kanyang ama mula sa bintana ng silid nito. Pagbalik niya, nalaman niya mula sa kanyang lola na tulog pa rin si Rika, kaya nagpasya siyang magpahinga na para sa gabing iyon. Ngunit, pagtapak niya sa silid ng bisita, nagulat siya nang makita si Rika na natutulog din doon. Habang kinakabahan siyang sinusubukang ilabas ang kanyang futon, biglang nagising si Rika at nalilito. Kung nasaan siya, nagulat pa siya nang makita si Takuya sa iisang silid, at matapos sabihin ni Takuya na nawalan siya ng malay, tinanong niya ito kung nabisita na nito ang pamilya. Sinabi ni Takuya na pumunta siya doon at humingi ng tawad, na ikinadama niya ng lungkot dahil gusto rin niyang humingi ng tawad sa mga ito. Sa kanila narinig ang mga palaka sa labas, at tinanong ni Rika kung maaari silang lumabas saglit. Pagkalabas nila, may tumalon na palaka sa ulo ni Rika, na ikinataranta niya. Halos matamba siya, ngunit hinawakan siya ni Takuya mula sa likod, na ikinapula ng kanyang mukha. Pagkatapos ay nahuli niya ang isang palaka para sa kanya, ngunit nakatuon pa rin ang isip ni Rika sa kung paano niya ito pinigilan na matamba. Mahiyain niyang tinanong kung siya rin ang isang nagdala sa kanya sa silid ng panauhin, at nang sabihin niyang oo, humingi siya ng paumanhin dahil sa pagbibigay sa kanya ng abala. Sinabi niya pagkatapos na sobrang naging abala siya sa pagbabalat ng melon at hindi niya namalayan kung gaano siya kapagod, inaamin na hindi pa siya nakakapunta sa ganitong uri ng paglalakbay noon, at talagang nasiyahan siya. Nang magsimula siyang makaramdam ng pagkakasala, ipinapaalala niya sa kanya ang batong hugis palaka na ibinigay niya rito. Sinabing inilagay niya yun sa kanyang mesa at hindi pa siya nakatanggap ng ganoong regalo noon. Tuwing tinitingnan niya yun, napapaisip siya kay Rika, na nagpapapula sa kanya. Sa sandaling yun, nakaramdam si Rika ng mainit na damdamin sa kanyang puso at nagtataka kung ito ba ang dapat maging buhay mag-asawa. Nararamdaman din ni Takuya ang parehong bagay at ay may sasabihin na sana, pero naabala ng malakas na kokak ng mga palaka. Kinabukasan, mag-isa na namumula si Rika dahil iniisip pa rin niya ang mga sinabi ni Takuya, nagtataka rin kung ano ang sasabihin niya sana bago siya naabala. Sinasabi niya sa sarili na hindi yun malaking bagay at hindi siya dapat masyadong magpatali doon. Nasalubong niya si Lola, na nagsabi sa kanya na handa na ang almusal. Kaya, dumiretso si Rika sa banyo, kung saan niya nakasalubong si Takuya, na humingi ng paumanhin sa kalat kahapon. Pagkatapos ay tinanong niya kung kumusta na siya, ngunit labis siyang nabighani rito kaya hindi niya man lang ito kayang tingnan sa mukha. Itinatago ang mukha sa likod ng tuwalya, sinabi niya rito na ayos lang siya at kailangan pa niya ng oras para maghanda, kaya humingi ng paumanhin si Takuya at lumabas. Makalipas ang ilang oras, nagpasya silang pumunta sa bahay ni Takuya dahil gusto ring humingi ng paumanhin ni Rika sa kanila.
Habang naglalakad, napansin ni Rika ang malambot na buhok ni Takuya at naisip kung ano ang pakiramdam kung ipapadaan niya ang kanyang mga kamay dito. Nagulat sa sariling intuisyon, nagsimula siyang lumakad ng mas mabilis kaysa kay Takuya para iwaglit ang mga naiisip, ngunit sinabi ni Takuya na kailangan nilang lumiko pa kanan, na nagparamdam sa kanya ng hiya. Di nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Takuya, kung saan personal na humingi ng paumanhin si Rika sa kaguluhang dulot niya. Dahil alam na ng kanyang pamilya ang tungkol sa paglipat sa Alaska, sinusuportahan nila ang kanilang planong peking kasal upang maiwasan ang pagpunta sa ibang bansa. Pagkatapos, si Rika humihiling na makipagkita kay Ohara para makapagpaumanhin din sa kanya, ngunit nalaman lang na lumabas para magtrabaho ang matanda at hindi na babalik hanggang gabing-gabi. Iminungkahi nila na lumabas si Rika kasama si Takuya at libutin ang lugar. Kaya masiglang sinabi ni Rika na gusto niyang makita ang Volcano Museum. Makalipas ang ilang minuto, minamaneho na siya ni Takuya patungo sa naturang lugar, at nahihiya si Rika sa kinilos niya. Inamin din niya na matagal na niyang gustong makita ang lugar, at sinabi ni Takuya na ilang taon na rin siyang hindi nakapunta roon. Habang nagsasalita siya, nabighani siya sa malambot nitong buhok at nais niyang paglaruan ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana at nakakita ng maraming palayan, at pinaparamdam nito sa kanya na siya ay bahagi ng isang palabas na bumibisita sa iba't ibang bayan sa Japan. Di nagtagal, narating nila ang museo, at kitang-kita ang pananabik sa mukha ni Rika. Pagpasok sa loob, inikat nila ang iba't ibang seksyon, at nanood pa ng dokumentaryo tungkol sa bulkan, na labis na nagpasaya sa kanya. Sa huli, pumunta sila sa isang balkonahe kung saan tanaw nila ng buo ang kabundukan, at nagulat si Takuya nang malaman na mas marami palang alam si Rika tungkol sa lugar kaysa sa kanya. Saka naman nila napansin ang ilang pasaway mula sa isang school trip na nagtatakbuhan, at isa sa kanila ang nakabangga kay Rika, dahilan para mapasalampak siya sa mga bisig ni Takuya. Nahihirapan ang kanilang guro na pasunurin sila, kaya nagpa siya si Takuya na ipakita sa kanila kung bakit siya tinatawag na Japanese Didi. Matapos niyang pakalmeyan ang mga paslit, kinukwentuhan sila ni Rika tungkol sa isang Diyos na bumaba sa kabundukan ng aso. Pagkatapos ay tinapos ito ni Takuya sa isang biro ng tatay, na nagpatawa sa lahat. Matapos ipakita ang paligid sa mga paslit, umuwi sila, at sinabi ni Takuya na ihahatid sila ng kanyang kapatid sa airport. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin para sa abalang biyahe, ngunit sinabi ni Rika na ayos lang dahil nakatuon lamang siya sa malambot na buhok ni Takuya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagsimula siyang mamula at napagtanto na marami siyang naranasan sa maikling biyahe. Pagkarating sa bahay, bumaba si Takuya sa kotse upang ipaalam sa kanyang kapatid. At nakasalubong ang isang napakagandang babae na nagngangalang Nao, na kaibigan niya pala mula pagkabata. Pareho silang nagulat nang makita ang isa't isa, at lumabas ang ina ni Takuya para ibunyag na si Nao ay naging isang dalubhasang tagagawa ng salamin. Bumaba rin si Rika sa kotse, kaya nagpa siya si Takuya na ipakilala siya kay Nao. Nang batiin siya ni Nao ng formal, sinimulan siyang tuksuhin ni Takuya, kaya sinimulan ni Nao na hilahin ang buhok niya, at ginantay naman ito ni Takuya. Nang makita silang naglolokohan, napagtanto ni Rika na anumang iniisip niya ay hinding-hindi matutupad. Bigla na lang, sinabi ni Nao na pupunta siya ng Tokyo para sa trabaho at gusto niyang maging kaibigan niya, na ikinagulat niya. Nang maglaon, umuwi si Takuya at nagbigay ng espesyal na pagkain sa kanyang pusa na si Tama para bumawi sa kanya sa pag-alis. Binanggit niya pagkatapos na napakalayo ni Rika habang pabalik, na ikinagulat niya dahil inakala niyang mas magkakasundo sila pagkatapos ng biyaheng yun. Maayos ang lahat hanggang sa puntong yun, at iniisip niya kung may nagawa siyang nakapagpalungkot masaya rin siya na hindi niya nasabi ang gusto niyang sabihin, sa pag-iisip na mas hindi siya magugustuhan ni Rika kung sinabi niya rito ang kanyang nararamdaman. Samantala, nanonood si Rika ng paborito niyang palabas tungkol sa paglalakbay, ngunit ang kanyang isip ay abala sa kung ano ang sasabihin ni Takuya. Medyo naiinggit din siya na hindi niya nagawang guluhin ang buhok ni Takuya, at ang madala ng ganito ay nagpaparamdam sa kanya ng napahiya. Sa pag-aakalang iisa lang ang panig, nagpa siya siyang huwag na lang pansinin, isang bagay na maaga niyang natutunan. Kinabukasan sa trabaho, ipinagbigay alam ni Asako sa grupo ang tungkol sa summer fair at hinihikayat silang magbenta ng mas maraming domestic ticket. Isa sa mga manggagawa, si Shinshi,
ay nagsimula pang gawin ang kanyang mga panawagan laban sa pagkansela, umaasang walang magpapawalang bisa sa kanilang mga order, dahil ito ang pinakamalaking kabiguan para sa kumpanya. Sumasang-ayon si Asako sa kanya, kaya hinihikayat niya ang lahat na makiisa sa panawagan. Saka naman dumating si Takuya at nagtataka kung nagkaroon silang lahat ng malaking R habang siya ay wala. Sa tanghalian, binuksan ni Shinji ang kanyang maayos na baunan, gawa ng kanyang kaibig-ibig na asawa, na ikinaiinggit ni Gonda. Dahil gusto rin niya ng asawa. Nang lumaon, nakipagkita siya kay Takuya para uminom at nagreklamo tungkol sa kawalan ng waifu. Gusto nang umuwi ni Takuya kay Tama, ngunit pinakiusapan siya ni Gonda na manatili at payuhan kung paano niya mapapansin si Komiya. Napansin niya na hindi siya tinitingnan ni Komiya, at narinig niya na ang mga babae ay tumitingin sa mukha ng lalaking gusto nila. Dahil dito, agad na naging self-conscious si Takuya, kaya umuwi siya at malungkot na sinabi kay Tama na hindi siya tiningnan ni Rika kahit isang beses man lang ngayong araw. Nagtataka siya kung may nagawa ba siyang ikinagalit ni Rika, idinagdag na tinitingnan lang siya ni Tama kapag may gusto ito. Kinabukasan, bumalik si Takuya sa isang magulong kapaligiran sa trabaho dahil nawawala si Shinji, at lahat ng grupong kinabibilangan niya ay, sa paghawak ay nagrereklamo. Nakita si Rikang nahihirapan din, tinanong niya kung ayos lang ba ito, at umiwas ito ng tingin habang sinasabing maayos naman siya. Dahil dito, nagtaka siya kung galit na ito sa kanya ngayon, dahil mas maayos ang lahat bago sila pumunta sa ASSO. Sa sandaling yun, isang batang lalaki na nagngangalang Hidia ang pumasok sa opisina, ipinakilala ang sarili bilang anak ni Shinji at nagtanong kung may nakakita sa kanyang ama. Lumapit si Komiya sa bata at magalang na sinabing hindi pa nila nakita si Shinji, tinanong kung kailan niya huling nakita ang kanyang ama. Ibinunyag ni Hidia na nag-away ang kanyang mga magulang, at sinabi ng kanyang ina na gusto nito ng diborsyo, at nawawala ang kanyang ama mula noon. Habang nagkakagulo ang lahat, isang senior na empleyado na nagngangalang George ang humiling na huwag silang mag-alala tungkol sa bata, at pagkatapos ay hinihiling kay Takuya na tumulong sa paghahanap kay Shinji. Nagtanong si Takuya kung bakit siya ang pinili, at sinabi ni George na ito ay dahil bata at mabait siya. Nag-alok pa nga siya na akuin ang trabaho ni Takuya, at hiniling sa lahat na bumalik sa trabaho. Hindi nagtagal pagkatapos nyun, nagpunta sina Takuya at Hidia sa iba't ibang lugar upang hanapin si Shinji, at hindi siya makapaniwala na magdidiborsyo si Shinji. Gayong mukha naman itong napakasaya. Bigla, ibinunyag ni Hidia na nakatipon siya ng isang libro ng lahat ng business card na nahanap nila, kaya't pinuntahan nila ang lahat ng lugar isa-isa, ngunit hindi pa rin nila nahanap si Shinji. Nang magsimulang mag-alala si Hidia, dinala siya ni Takuya sa isang kainan. Ngunit hindi niya alam kung paano siya pasayahin. Naniniwala si Hidia na umalis ang kanyang ama para kumuha ng gatas at hindi na babalik. Kaya nagsimula siyang umiyak habang sinasabing gusto niyang bumalik sa normal ang lahat. Sinubukan ni Takuya na aliwin ang bata, ngunit hindi pa rin niya alam ang gagawin, dahil wala siyang alam tungkol sa kasal. Kalaunan, tinawagan niya si Asako upang ipaalam na hindi pa rin nila nakikita si Shinji, kaya kinuha ni George ang telepono at iminungkahi na tingnan niya ang Hachiman Shrine sa Fukagoa. Papunta roon, nakita ni Takuya ang isang nakakalungkot na bar, at sumama naman sina Ganda, Atsuki, at Komiya. Hiniling ni Takuya kay Komiya na manatili kay Hidia, at pumasok ang mga binata upang makita si Shinji na mukhang malungkot na malungkot. Malamang, nawalan siya ang kanyang katinuan dahil ginagamit niya ang pambura para burahin ang mga papeles ng diborsyo na ibinigay ng kanyang asawa, na nagdulot ng pagkabalisa sa kanilang lahat. Nang masira ang pambura, nawalan ng katinuan si Shinji at tumakbo palabas ng bar. Hindi niya napansin na nandoon din ang kanyang anak. Sumama rin sina George at Asako sa kanila, at nagpasya silang maghati-hati upang hanapin siya habang hinahabol ni Komiya si Hidia. Maya-maya lang, nakita ng mga lalaki si Shinji sa isang puno na umaaktong parang gorilla, ngunit gaano man nila kahirap subukan, tila hindi nila mahuli-huli si Shinji. Samantala, tumatakbo pa rin si Hidia nang dumating si Rika at pinigilan siya, kaya't nagsimula siyang umiyak sa kanyang mga bisig. Naalala niya ang sarili niyang kabataan nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, kaya't hiniling niya sa bata na magpakatatag dahil ang kanyang tatay babalik kaagad. Noon din, lumukso si Shinji kay George na parang unggoy, pero pinatulog siya ng matanda sa isang suntok at sinabihan siyang umuwi.
Nagsimulang umiyak si Shinji, sinasabing ayaw niya, at idinagdag pa na hindi sana siya nagpakasal kung alam lang niya kung gaano kahirap. Pagkatapos nito, sinamahan nila siya pabalik hanggang sa makasalubong niya si Hidia, na agad tumakbo sa kanyang mga bisig at nagsimulang umiyak. Lumabas, nagdala si Shinji ng regalo para sa asawa niya para sa kanilang anibersaryo, pero hindi niya inasahang ibibigay sa kanya nito ang papel ng diborsyo dahil hindi pa sila nag-aaway noon. Labis siyang nagulat dito, kaya't nag-evolve siya pabalik sa kanyang mga ninunong unggoy. Pagkaraan ng ilang araw, inanunsyo ni Asako ang isang interbranch paligsahan sa pagpapakita, hinihikayat ang lahat na gawin ang kanilang makakaya upang manalo. Gayunpaman, napansin niya na medyo malungkot ang kalooban dahil walang nakakabangon mula sa nangyari kay Shinji. Nagbakasyon ang lalaki ng ilang araw sa trabaho upang magtuon sa kanyang pamilya, at habang nagtataka ang lahat kung ano ang nangyari, naniniwala si George na masyadong nakatuon si Shinji sa sarili niyang kaligayahan upang makita ang pinagdadaanan ng kanyang asawa. Narinig ito, lahat ay nagsasabing mas mabuting huwag nang magpakasal, maliban kay Gonda, na gustong amuyin ang kilikili ni Komiya. Si Atsuki naman ay nagsabi kay Takuya na maging mapagmatsyag din, hindi alam na nag-aalala din siya dahil si Shinji ay laging napakabait at kagalang-galang. Noon din, lumakad siya patungo sa imbakan, sa silid upang makita si Rika na may buhat na mabigat na kahon at agad siyang sumaklolo. Napansin niya na muling nanlalamig ang pakikitungo nito, kaya tinanong niya kung ano ang bitbit nila upang basagin ang katahimikan. Sinabi ni Rika na isa itong bangka na ginawa niya para sa paligsahan ng pagtatanghal, at habang dinadala nila ito palabas, hiniling niya na sana ay ayusin ni Shinji at ng kanyang asawa ang kanilang problema para sa kapakanan ng kanilang anak. Nag-aalala si Takuya na baka lumala lang ang sitwasyon sa anumang sasabihin niya, kaya nagpasya siyang hindi na lang sumagot. Hindi niya alam, ngunit si Rika ay dumaranas din ng kaparehong problema, at ang tanging solusyon niya ay ang magpawalang kibo. Bigla, may narinig siyang tumatawag sa kanya, at nang lumingon siya, nakita niya si Nao na mukhang balisa at humihingi ng tulong niya sa isang bagay. Lumabas na lumipat siya sa Tokyo, ngayon lang, ngunit hindi niya makita ang kanyang apartment. Tinanong ni Rika ang address, at nang ipakita ito ni Nao, nagulat siya nang malaman na ang apartment nito ay nasa gusali sa tabi ng tinitirhan ni Rika. Nang makarating doon, nagpasalamat si Nao sa tulong at binigyan pa siya ng business card ng kanyang studio para makadalaw siya kahit kailan niya gusto. Kinabukasan sa trabaho, nag-isip si Rika kung sasabihin ba niya kay Takuya ang tungkol sa kanyang pagkikita kay Nao, ngunit ipinapalagay niya na alam na ito ni Takuya dahil malapit sila ni Nao. Nang gabing yun, habang pauwi, tiningnan ni Rika ang business card ni Nao at nagpasya siyang bisitahin ito. Pagdating sa workshop, sumilip siya sa loob at nakita si Nao na nagtatrabaho sa hurno at mahusay na pinapaikot baso sa isang tasa. Kahit na nagulat si Rika sa galing niya, sinabi ng guru ni Nao na hindi pa yun sapat, na ikinagulat niya. Palabas na sana si Rika, nang makita siya ni Nao at tinawag, tinanong kung bakit siya umaalis nang hindi nagpapalam. Sumagot si Rika na ayaw niya lang mang-istorbo, pero sinabi ni Nao na ayos lang yun at inimbita pa siya sa inuman mamaya. Habang kinakabahan si Rika, iminungkahi ni Nao na mag-hangout sila sa bahay niya, pero lalo itong nagpakaba kay Rika dahil hindi pa siya nagkaroon ng kaibigang pumupunta sa bahay niya. Gayunpaman, matapos siyang pakiusapan ni Nao na papuntahin ito sa kanila, pumayag si Rika sa kondisyon na papayagan muna siyang linisin ang apartment. Nang gabing yun, dumating si Nao na may dalang maraming root beer. At humanga si Rika sa dami ng kanyang enerhiya. Masayang-masaya si Nao na nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa kanyang unang araw, at matapos ipakita sa kanya ang 12 dosenang beer, inilabas niya ang mga baso na ginawa niya partikular para sa pag-inom. Habang napapansin ni Rika ang kulay berde at asul sa baso, inihayag ni Nao na ito ay pinaghalong kulay mula sa mga bato na pinulot niya sa aso. Nang bata pa si Nao, ginugol niya ang kanyang mga araw sa paglalaro sa mga bundok at ilog, at mayroon pa siyang sariling lugar sa tabi ng talon kung saan siya madalas gumugugol ng maraming oras. Doon, nahahalina siya sa tunog ng tubig, mga ibon, hangin, at pag-ayon-ayon ng mga dahon, kaya kumuha siya ng mga bato mula sa lugar na iyon at inilagay ang mga ito sa kanyang baso upang sariwain ang kanyang kabataan. Sinabi ni Rika sa kanya na ang galing niya, ngunit naniniwala si Nao na marami pa siyang kailangang pagbutihin dahil hindi kailanman nasisiyahan ang kanyang guro sa kanyang gawain. Sandali siyang nalungkot,
ngunit bumalik agad ang kanyang sigla sa sumunod na sandali na may sigla at gaan ng loob, na parang walang iniindang problema. Pagkatapos ay tinanong niya si Rika kung mayroon ba siyang kinaiinisan, at sinabi ni Rika sa kanya na ang mapa na binili niya kahapon ay may siraang sulok. Bukod pa rito, wala talagang masyadong mapa sa bookstore na nakakainis. Habang nilalaklak niya ang isang lata ng serbesa, nagreklamo din siya na nakansela ang paborito niyang travel show dahil sa isang iskandalo na kinasasangkutan ng isang miyembro ng cast. Patuloy siyang lumalaklak ng mas maraming serbesa, at patuloy na nagrereklamo tungkol sa maliliit mga bagay na bumabagabag sa kanya. Inilipat naman ni Nao ang usapan kay Takuya. Binanggit na sinabi ng pamilya nito na hindi totoo ang kasal. Tinanong niya si Rika kung wala ba talagang namamagitan sa kanila, at galit na hinampas ni Rika ang mesa, sinabing nalilito siya sa gusto ni Takuya. Yumuko siya, sinabing si Takuya ay nagsasabi ng mga bagay na may pahiwatig sa kanya kahit medyo malapit na ito sa ibang babae. Nalilito siya dito dahil hindi pa siya kailanman naging malapit sa sinuman, kaya nagpa siya siyang tanungin si Nao kung sila ba ni Takuya ay mayroon ng matalik na ugnayan. Gayunpaman, huminto siya sa gitna nang mapagtanto niya na ang kanyang tanong ay napakadirekta at mapanukso. Sa huli, tinanong niya si Nao kung si Takuya ay palaging ganoon kalabo, at sinabi ni Nao na hindi. Sinabi niya pagkatapos sa kanya na nakilala niya si Takuya sa kanyang lugar malapit sa talon, at agad silang nagkapalagayan ng loob. Bago pa nila malaman, gabi na, at nagsimulang umiyak si Nao dahil hindi niya alam ang daan pauwi. Doon nahuli ni Takuya ang isang alitaptap at ipinakita ito sa kanya para pasayahin siya. Pagkatapos nyon, kinuha niya ang kanyang kamay, inihatid siya pauwi, at maging humingi pa siya sa mga magulang nito na huwag siyang pag-alitan. Sabi ni Rika hindi niya maisip na kumilos ng ganoon si Takuya ngayon, kaya si Nao, na lasing na, ay nagpa siya na tawagan siya at linawin ang kalituhan sa pagitan niya at ni Rika. Nang sumagot si Takuya, sinasabi niya rito na nasa bahay siya ni Rika, at dapat ay pumunta siya rito ngayon din, dahil may gustong linawin si Rika sa kanya. Bago pa makapagsalita si Rika, pinutol niya ang tawag at nawala ng malay, na nag-iwan kay Rika sa pagkakataranta. Gayunpaman, sumuko si Rika sa tadhana at nilagok pa ang isa pang beer habang hinihintay si Takuya. Di nagtagal, nag-doorbell siya, at pagkabukas niya ng pinto, agad na pagtanto ni Takuya na siya ay lasing. Pagkapasok sa loob, sinubukan niyang gisingin si Nao, ngunit mahigpit na sinabi ni Rika sa kanya na hayaan na lang siya at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang sasabihin niya sa kanya noong gabing iyon sa aso. Sa simula, nahirapan si Takuya na alala, pero matapos siyang pilitin itong gamitin ang kanyang kalaw-angin na utak, sinabi niyang tuwang-tuwa lang siya na nagkaroon sila ng pagkakataong maglakad-lakad ng magkasama. Nang marinig ito, lumagok siya ng isa pang serbesa at tinawag ang sarili niyang tanga dahil sa pag-iisip ng kung ano-anong bagay, at tinanong ni Takuya kung nagagalit ba siya sa kanya dahil doon. Nang kumpirmahin niya ito, humingi siya ng tawad sa pagiging mahina sa komunikasyon at idinagdag na palagi siyang sabik na lumaki, pero ngayong isa na siyang ganap na may sapat na gulang, lalo pa niyang hindi naiintindihan ang mundo. Sinabi ni Rika na mahina rin siya sa pananalita, at nahihirapan pa siyang intindihin ang mga tao, pangunahin dahil sa nangyari sa pagitan ng kanyang mga magulang. Kaya pinatay niya ang sarili niyang damdamin para hindi niya pabayaan ang kahit sino. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang isipin si Takuya. Ngayon, naiinis, inaakusahan niya ito na pinaglalaroan ang puso niya at hinihiling na sabihin ito ng malinaw kung ano ang gusto nito. Kaya sandaling nag-isip si Takuya bago sabihin na gusto niyang makipag-date sa kanya. Ilang segundo bago niya maunawaan ang nangyari, at nagsimula ring mag-alala ng sobra si Takuya dahil nag-aalala siya na kamuhian na siya nito ngayon. Napatigil si Rika dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya ang gusto nito, kahit na talagang hindi siya magaling pagdating sa pag-ibig. Habang iniisip niya kung paano sasagot, iniisip ni Takuya na ang katahimikan niya ay nangangahulugang pagtanggi, at pinakiusapan ang mga Diyos ng kwento na gisingin ang kanyang voice actor. Sa huli, wala siyang nasabi, kaya umalis si Takuya ng pilit, naniniwalang nasira na niya talaga ang kanyang pagkakataon kay Rika. Kinaumagahan, nagising si Rika sa tunog ng kanyang alarm at agad na naalala ang nakaraang gabi nang nag-propose si Takuya sa kanya. Bagamat matino ang kanyang isip, tila isang matingkad na panaginip ito para sa kanya, kaya't ipinagpasya niyang baliwalain muna ito at maghanda para sa trabaho. Gayunpaman, agad niyang natuklasan na nananakit ang buo niyang katawan,
ngunit nilabanan niya ang sakit at nakapunta sa trabaho. Doon, nakita niya na nagbabakasyon si Takuya, na ikinapanatag ng kanyang loob. Sakto noon, isang lalaking blonde ang buhok ang pumasok sa opisina, at gulat ang lahat nang makita nilang si Shinji ito. Walang pakialam si Rika sa kanya dahil nakatuon lamang siya. Kay Takuya, nag-iisip kung tatawagan niya ito. Hindi niya alam, si Takuya ay labis na nalulungkot kaya ayaw na niyang bumangon mula sa kama, umaasang makabalik siya sa nakaraan at pigilan ang kanyang sarili sa kahihiyan. Gayunpaman, bigla niyang napagpasyahan na si Rika ay isang mahiyain at marahil ay nag-iisip lang ito ng sagot, ngunit napagtanto niya kung gaano kakatwa ang tunog noon. Nang mga sandaling yun, tumunog ang kanyang kampana, at naisip niya na si Rika iyon na dumating upang humingi ng tawad. Sa totoo, lumalabas na ang matabang si Ganda pala iyon na kailangan ng payo tungkol sa kung ano. Mahigpit na sinabihan siya ni Takuya na ang pag-ibig sa opisina ay isang masamang ideya, ngunit sinabi ni Ganda na dumating siya para sabihin sa kanya tungkol sa Tinder sa halip. Tila, na-browse na ni Ganda ang buong katalogo at ngayon ay eksperto na sa kung paano basahin ang puso ng isang babae, na ikinagulat ni Takuya. Para patunayan ang kanyang punto, inanyayahan ni Ganda si Takuya na sumama dahil makikipagkita siya sa kanyang Tinder date ngayon. Inamin din niya na insecure siya sa kanyang hitsura dahil parang patatas ang kanyang pangangatawan, kaya pumayag si Takuya na sumama. Pagkatapos noon, naghintay sila sa isang restaurant para sa date ni Ganda habang siya ay nagdadaldal kung gaano karaming pera ang nagastos niya sa Tinder. Nalilito si Takuya dahil si Ganda ay may gusto kay Komiya. Ngunit naniniwala si Ganda na hinding-hindi siya bibigyan ng pagkakataon dahil hindi lang siya mataba at pangit, kundi pati na rin. Isang lalaking walang pera. Tinanong naman ni Takuya kung bakit niya ito isinama, kaya sinabi ni Ganda na ni-left swipe siya ng lahat hanggang sa nagpasya siyang maghanap ng mga babaeng hindi niya kasing level. Nakakuha siya ng ilang match, ngunit ang lahat ng mga babaeng iyon ay kakaiba o may issue sa ama, kaya nawala ang lahat ng kanyang kumpiyansa. Ngayon, nag-match siya sa isang babaeng fan ng isang idolo, at dahil fan din ni Ganda ang idolo nito, nagpasya silang magkaroon ng offline fan meetup. Gayunpaman, dahil mas matanda ang babaeng ito kay Ganda, gusto niya na maging bodyguard niya si Takuya kung sakaling tangkain siyang dalhin ng mapagsamantala ng labag sa kanyang kalooban. Maya-maya, habang pinapanood ni Takuya mula sa di kalayuan, napagtanto niya na pareho rin siya kay Ganda, at walang sino man ang magnanais na pakasalan siya. Sakto noon, dumating ang dapat sanay kadate ni Ganda na si Kaori at nagsimula silang sumayaw na parang mga hanggal. Pagkatapos yun, tinanggal niya ang kanyang maskara at iniluwal nito ang isang kaibig-ibig na mukha, at nagulat si Ganda dahil iba na iba siya sa kanyang profile picture. Sinabi niya na sinadya niyang itago ang kanyang mukha doon dahil sa mga many-okis, ngunit mas maluwag siya kapag personal na nagkikita. Pagkatapos nyon, naglakad sila papasok ng mall, at si Takuya, na alam na tapos na ang kanyang trabaho, ay nagpasya na umalis. Sa loob ng susunod na ilang oras, nilaibat ni Ganda at Kaori ang mall at labis na kinagiliwan ang kanilang paboritong idolo, at bago pa man nila mapagtanto, gabi na pala. Kailangan niyang umalis, na nakalulungkot kay Ganda, pero nang sabihin niyang tatawagan niya ito mamaya, sobrang natuwa si bro. Binayaran pa niya ito para sa mga bagay na nakuha nila sa maghapon at kinawayan ito ng palm na nakangiti, na nagpainit sa puso ni Ganda. Nang gabing yun, pagkatapos manood ng paborito niyang idol show, tinawagan ni Ganda si Kaori at ilang oras silang nag-usap. Kinabukasan, dumating si Takuya sa trabaho para malaman na nagbakasyon si Rika. Napansin din niya na masaya si Ganda, hanggang sa ipahayag ng mataba na papakasalan niya si Kaori. Nang gabing yun, niyaya niya si Takuya na mag-inuman at humingi ng payo kung paano mag-propose. Dahil sa pagmamadali niya sa sarili niyang proposal, inakala ni Takuya na masama ito. Ideya at tinanong siya kung bakit niya gustong-gustong magpakasal, lalo na't mas gusto ng karamihan sa paligid nila ang pagiging single. Bilang sagot, si Ganda ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang ama na isang problemadong tao na laging nakikipagtalo sa kanyang ina dahil sa pera, at ang tanging karamay niya ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Dahil wala siyang naging komportableng tahanan, lumaki siya na nagnanais ng isang maayos na tahanan at isang mapagmahal na pamilya, at yan ang dahilan kung bakit sabik na sabik siyang magpakasal. Naniniwala siya na si Kaori ang perpektong babae para sa kanya,
ngunit nakakaramdam din siya ng kawalan ng kumpiyansa sa pagkakaroon ng ganoong pangarap dahil mukha siyang higanteng drumstick. Sa kabila nito, sinabi ni Takuya sa kanya na subukan niya at inialay ang kanyang buong suporta, na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na kailangan niya. Kinagabihan din yun, tinawagan ni Ganda si Kaori at hiniling na magkita sila ng Mad Alien. Nang magkita sila, diretsahang sinabi ni Ganda na gusto niya itong ligawan at pakasalan, at bigla itong naging walang reaksyon, na nagpakaba sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya itong sumama sa kanya, at habang sumasakay sila ng bus papunta sa kung saan, nakayuko ito, na lalong nagpakaba kay Ganda. Kalaunan, dinala niya ito sa isang daycare kung saan siya nagtatrabaho. Tinanong kung sigurado ba talaga ito na maging isang ama at magtrabaho ng sabay, dahil isa na siyang single mother. Sa pagkatanto, natigilan si Ganda, kaya sinabi ni Kaori na huwag nitong pilitin ang sarili at umalis. Kalaunan, nagkita si Ganda at si Takuya at umamin na ayos lang sa kanya na solong ina ito, at nagpanik lang siya noong sandaling iyon. Pagkatapos yun, nagpa siyang kausapin muli si Kaori, ngunit sa trabaho, napagtanto niya na hindi sapat ang kanyang kinikita para suportahan ang isang pamilya. Gayunpaman, tinext niya si Kaori para makipagkita sa kanya sa isang restaurant dahil gusto niya itong kausapin ng isa pang beses. Subalit, ipinadala ni Kaori ang kaibigan niyang si Ikika sa halip dahil hindi siya makakarating ngayon, at nagdala si Ikika ng mensahe mula kay Kaori na nagsasabing, huwag mo nang alalahanin iyon. Tinanong siya ni Ganda kung hindi na ba siya gusto ni Kaori, ngunit sabi ni Ikika hindi niya masabi, bagamat imposible para sa kanya na suportahan si Kaori at ang anak nito. Maya-maya, muli niyang nakita si Takuya at sinabi na hihinto na siya sa paghahanap ng mapapangasawa at pamilya dahil hindi pa siya handa. Nagsimula siyang umiyak dahil nagtiwala sa kanya si Kaori, at umatras siya sa pinakamalalang sandali, na tiyak na nakasira sa puso ni Kaori. Nakatayo lang si Takuya doon, hinahangaan kung gaano katatag si Ganda dahil, hindi tulad niya, wala siyang lakas ng loob na harapin si Rika o umiyak para sa kanya. Samantala, nasa daycare si Kaori, tinitingnan ang isang litrato nila ni Ganda. Iniisip niyang burahin ito dahil tapos na sila, ngunit hindi niya magawa ang pindutin ng button. Kinabukasan ng gabi, balisang hawak ni Rika ang kanyang telepono na bukas ang kontak ni Takuya. Hindi niya magawang tawagan ito, alam niya na habang tumatagal, lalong magiging masama ang sitwasyon para sa kanya. Habang siya nagtataka kung ano ang gagawin, nakita niya si Nao na tumatakbo papalapit sa kanya, at agad siyang humingi ng tawad sa pagkahimatay niya sa bahay nito noong isang araw. Tinanong ni Rika kung natatandaan niya ang nangyari noong araw na yon. At sinabi ni Nao na ang 3 unang inumin lang ang naaalala niya. Napansin niya pagkatapos na malalim ang iniisip ni Rika, kaya para pasayahin siya, iminungkahi ni Nao na subukan ito ang paggawa ng salamin. Kinabukasan, dumating si Rika sa workshop, kinakabahan dahil hindi pa niya ito nagagawa noon. Masiglang binati siya ni Nao, nangangakong tutulungan siya, at ipinakilala pa siya sa guro na si Hoshi. Matapos ipakita sa kanya ang ilan sa mga gawa niya, nagpa siya si Hoshi na umalis, kaya pinainit ni Nao ang salamin at hiniling kay Rika na hipan nito. Kapag nagawa na niya, nagkakabuo ang salamin, ngunit labis itong nakakapagod para sa kanya kaya kailangan niyang uminom ng tubig pagkatapos ng isang hihip. Pagkatapos nito, ipinakita ni Nao sa kanya kung paano gawin ang base, at nakakagulat, maayos na sinunod ni Rika ang mga tagubilin. Nang maglaon, bumalik si Hoshi at inalok siya ng isang bote ng tubig, at namangha si Rika habang inilalagay ni Nao ang mga huling porma sa salamin. Inamin ni Rika sa sarili na kahit pa siya ay kinakabahan sa buong oras, ang labis na pagtutok sa isang bagay ay nagparamdam sa kanya ng mas mabuti. Na-realize din niya na magkaiba ang pagtigil sa sarili at ang pagtuon sa ilang aktibidad. Dati, isinasara niya ang kanyang sarili para hindi mag-alala ang kanyang ina, ngunit dahil doon, nagtapos siya bilang isang taong hindi makapagdesisyon ng mag-isa. Naaalala rin niya ang sinabi ng kanyang ina na mamuhay ayon sa gusto niya, ngunit naniniwala siyang imposible ito para sa isang tulad niya. Nawawala sa malalim na pag-iisip, halos mawala ng malay si Rika, ngunit ibinalik siya ng boses ni Nao habang katatapos lang nito sa huling pagpino sa salamin. Kahit patabingi ang pagkakagawa, naniniwala sina Nao at Hoshi na talagang maganda ito para sa isang nagsisimula, at dapat lang gumawa si Rika ng gusto niya, na nagpasaya sa kanya. Pagkaalis niya sa workshop,
Nangako si Now na ide-deliver ito sa kanya kapag lumamig na. Habang naglalakad pa uwi, nakatanggap si Rika ng text mula sa isang kakilala na dumating sa Tokyo at gustong makita siya. Dahil nakita na niya ang mensahe, plano niyang makipagkita sa kanila sa weekend. Pagsapit ng linggo, isinuot niya ang kanyang pinakamagandang damit at nagsanay ng breathing exercises para kumalma bago umalis. Kalaunan, habang kinakabahan siyang naghihintay sa restaurant, dumating ang kanyang nanay para makipagkita sa kanya at agad nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang trabaho. Bago pa makapagsalita si Rika, inilabas ng nanay niya ang isang jacket na binili niya para dito at pilit siyang pinasuot nito. Labis na ang pagkabigla ni Rika, at kahit na gusto niya ang payo nito tungkol sa usapin kay Takuya, pinili niyang huwag nang magsalita. Tinanong siya ng nanay niya tungkol sa trabaho at buhay, at sinabi niyang maayos ang lahat. Nang payuhan niya si Rika na pumili ng larangan na mas malaki ang kita at mas kaunti ang stress, sinabi ni Rika. Gusto niya ang kinalalagyan niya ngayon, na siyang dahilan para matuwa ng husto ang kanyang ina. Lubos niyang sinusuportahan ang desisyon ni Rika, dahil buhay niya ito, at pinapayuhan pa nga itong magtakda ng mga layunin para sa sarili niya. Masaya si Rika na makita siyang ganito, at namangha siya sa dami ng enerhiya nito sa kabila ng lahat. Habang tumatayo siya para kumuha ng litrato, napansin ni Rika na laging alam ng kanyang ina ang gagawin, hindi tulad niya, na parang automatikong gumagana lang. Nalulungkot siya sa sarili niya, dahil hindi tulad ng kanyang ina, wala siyang malaking ambisyon, at masaya na lang siyang tumitingin sa mga mapa. Pagkatapos bigla, tinanong siya ng kanyang ina kung kailan siya magpapakasal, ngunit naniniwala si Rika na hindi ito mangyayari kahit kailan. Akala ng kanyang ina ay mayroon ng kasama si Rika na, pero sinisisi rin niya ang sarili dahil nagkaroon din siya ng bigong kasal na nakaapekto kay Rika. Mahigpit niyang pinapayuhan si Rika na huwag magkamali sa pagpili ng kapareha tulad niya, na ikinadjitla ni Rika, ngunit binaliwala rin niya ito, at hiniling kay Rika na ipakilala sa kanya ang lalaki kung makahanap siya. Sa hindi niya nalalaman, tinatawagan siya ni Takuya sa mga oras na iyon, at iniisip nitong hindi siya sumasagot dahil kinamumuhian siya nito. Napansin din niya na hindi sila nagkita ni Rika sa opisina kamakailan, at marahil ay nag-leave si Rika para iwasan siya. Habang iniisip niya kung tatawagan niya ulit si Rika, tumunog ang kanyang telepono, at ito ay ang doktor ni Tama na nais magsagawa ng check-up sa pusa. Samantala, habang si Rika nagpaalam sa kanyang ina, sinabi niya rito na kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Pagkaalis ng kanyang ina, nakahinga ng maluwag si Rika, hindi niya alam na binisita siya ng kanyang ina dahil nakarinig ito ng tsismis na ikakasal na siya. Pagkatapos nito, tiningnan ni Rika ang kanyang telepono at nagulat nang makita na tinawagan siya ni Takuya ng maraming beses. Naaalala ang huling beses na hindi niya nasagot ang text nito, nagpa siyang tawagan ito pabalik para hindi na siya mapahiya muli. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito, at habang sumasakay siya ng subway pauwi, patuloy siyang nagtataka kung ano ang nakikita ni Takuya sa kanya. Kinumbinsi niya ang sarili na kamumuhian siya nito kapag nakita na nito ang tunay niyang pagkatao. Naalala niya pagkatapos ang kanyang mga araw sa eskwelahan nang makatanggap siya. Isang text mula sa isang kaklase na nag-aya ng meeting dahil may gusto siyang sabihin dito, at nagsimula siyang mangamba, iniisip na aamin sa kanya ang lalaki. Sobrang takot niya kaya hindi siya lumabas ng bahay sa loob ng 3 araw, at nanginginig siya tuwing tumutunog ang kanyang telepono. Nang sumunod na linggo, nang bumalik siya sa eskwelahan, nalaman niya na ang lalaking gustong kumausap sa kanya ay naghintay ng maraming oras sa ilalim ng matinding sikat ng araw para sa kanya, at ngayon ay nasa ospital siya. Naiinis pa rin siya sa sarili niya dahil sa nangyaring yun. At ngayon na nahaharap siya sa isang katulad na sitwasyon, hindi na siya pwedeng magtago na lang at hayaang maulit ang kasaysayan. Kaya, nagpa siyang harapin ang kanyang mga takot at napunta kay Takuya. Apartment. Nang buksan ni Takuya ang pinto, nagtaka siya nang makita ito, ngunit hindi na tinag si Rika at mahigpit na sinabi sa kanya na makipag-date sa kanya. Habang nakatayo si Takuya doon nagulat, iginiit niya na lumabas sila, at pumayag si Takuya para makaligtas. Habang lumalakad siya palayo, ipinangako niya na ipapaalam sa kanya kung saan sila pupunta at humingi rin ng paumanhin sa hindi pagsagot sa kanyang mga tawag. Kinabukasan, hindi man lang nag-ayos si Takuya habang papunta siya sa lugar kung saan niya makikipagkita kay Rika.
Pagdating niya doon, nagtaka siya kung ito ba ang sarili niyang paraan ng pagtanggap sa kanyang proposal, ngunit kahit ganoon, hindi niya maintindihan kung bakit napakahigpit niya kagabi. Nagtataka rin siya kung bakit niya ito isinama dito, lugar, at saka siya dumating, sinabi sa kanya na ito ang Hamura intake wear. Napansin niya na nakasuot siya ng sapatos na gawa sa balat, kahit sinabi niyang magsuot ng komportableng panlakad. Ibinunyag niya na dadalhin niya ito sa isang tour ng water dock, at malaya itong umalis kahit kailan ito gusto. Tapos, nagsimula siyang maglakad, sinabi sa sarili na tapos na siya sa labis na pagsubok at hindi siya malilinlang ng nakakalitong pag-uugali ni Takuya. Plano rin niyang ipakita kung paano siya karaniwan, para mandiri ito sa kanya, ngunit si Takuya ay nalilito lang kung bakit siya kumikilos na parang hanggal. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit siya nag-tour sa lugar na ito, at ibinunyag niya na dahil nakita niya ito sa kanyang paboritong palabas sa paglalakbay. Ipinaliwanag pa niya kung paano niya madalas bisitahin ang mga lugar mula sa palabas na iyon, umaasang mabuburyong niya ito sa mga bagay na ito at mapaalis siya. Gayunpaman, humanga si Takuya sa kanyang dedikasyon at isiniwalat na pinapanood din niya ang palabas na iyon. Dahil dito, nagtaka siya kung napanood ba nito ang episode noong nakaraang linggo, ngunit mabilis siyang bumalik sa pagiging istrikto, na ikinabahala ni Takuya. Habang patuloy nilang ginagalugad ang water dock, minarkahan ni Rika ang mga lugar sa kanyang mapa, habang pinagmamasdan siya ni Takuya ng may paghanga. Habang inaasahan niyang maburyong siya, lalo namang nagkakagusto si bro sa kanya habang lumilipas ang oras. Sa isang lugar, tumingin siya sa binocular upang makita ang bundok Fuji, ngunit nang hilingin niya kay Rika na tingnan ito, nakikita niyang paalis na siya. Habang hinahabol siya, sinabi niya sa kanya na malapit na ang tanghalian, pero patuloy siyang naglakad, kaya tahimik niya siyang sinundan. Nang kumulo ang tiyan niya, kinuha ni Rika ang isang protein bar mula sa kanyang bag at ibinigay ito sa kanya. Habang nagpapatuloy sila, dumating sila sa water plant na nagbibigay ng tubig sa mga tao, at pinanood ito ni Rika na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata para damhin ang hangin at kaluskus ng mga dahon, habang iniisip kung paano nakikinabang ang mga tao sa tubig na ito. Biglang sumulpot si Takuya para makibahagi sa kanyang sigasig, at nagulat si Rika nang makitang hindi pa rin siya umalis. Akala ni Rika na mag-isa siya, pero ngayon ay nakakaramdam siya ng hiya. Dahil ayaw niyang makita nito ang kanyang pagiging mahilig sa mga kakaibang gawain. Sinabi niya rito na umalis na ito kung naiinip, ngunit mahiyain itong sinabing nag-e-enjoy siya dahil hindi pa niya ito nakitang nagkaroon ng labis na kasiyahan. Ito ay nakalilito kay Rika, dahil inaasahan niyang naiinip na ito ng husto ngayon, kaya nagduda siya kung ang hanggal na ito sa harap niya ay tao ba talaga o hindi. Nagpasya siyang harapin ito, tinatanong kung bakit interesado ito sa mga nakababagot na gawain tulad ng panunood ng ilog at pagdidilig ng halaman. Bago pa makapagsalita ito, sinabi niyang hindi na niya matatagalan ang kalituhang ito at hiniling na huwag na siyang muling makita pa, lubos itong ikinagulat nito. Pumayag pa siyang akuin ang responsibilidad sa lahat dahil natatakot siya sa ang pagkatao niya kapag kasama niya. Sa kabila ng pananakit, iginagalang ni Takuya ang mga kahilingan nito, ngunit habang bumabalot ang katahimikan sa paligid, biglang nakaramdam si Rika ng kagustuhang umiyak. Napagtanto niya na muli siyang nagkukubli dahil ayaw niyang biguin ang iba, kaya tinanong niya ang sarili kung ito ba talaga ang gusto niya. Sa wakas, inamin niya sa sarili na hindi niya ito gusto at gusto niyang makasama si Takuya. Samantala, hindi sigurado si Ro kung ipoprotesta ba niya o lalayo na lang, at inamin na isa siyang talunan na basta na lang tumatanggap ng mga bagay-bagay. Nang matanto niya na wala siyang mawawala, tumanggi siyang lumayo at sirain ang espesyal na bigkis na mayroon siya kay Rika. Kaya, hinawakan ni Ro ang kamay ni Rika upang pigilan siya, at siya rin. Hinawakan niya ang kanya. Sa sandaling yun, napagtanto nilang dalawa na talagang gusto nila ito, kaya lumapit sila sa isa't isa at naghalikan habang pasiga ang kanilang kalooban. Pagkatapos ng halik, pinanood ni Takuya si Rika na nagblangko at hiniling sa kanya na bigyan siya ng sandali para i-proseso ito. Naalala niya kung paano hindi man lang sila magkaibigan at nagpasya lang na magkunwari ng kasal para sa pansariling dahilan. Pero ang magkaibigan ay hindi basta-basta papasok sa apartment ng isa't isa o maglalakad ng hating gabi sa aso. Tinanong niya kung paano sila naghalikan. Pero nang sabihin ni Takuya na wala siyang ideya,
Inabot niya ang mapa at sinabihan siyang mag-isa na lang muna dahil kailangan niya ng oras para mag-isip. Tiniyak niya rito na hindi siya galit bago lumakad palayo, habang tinawag naman ni Takuya siyang pinakaastig na babae sa pigil ang pagpapakita ng pagiging kalmado. Sa totoo lang, pagdating ni Rika sa bahay, sa wakas ay sumabog siya na parang bulkan, at kailangan niyang ilabas ang lahat ng paborito niyang bato para pakalmeyin ang sarili. Gayunpaman, hindi pa rin nakatulong yun habang patuloy siyang paikat-ikot sa sala niya na parang hamster sa gulong. Nang gabing yun, nakatanggap ng tawag sa telepono ang kanilang manager na si Asako mula sa isang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa magkasintahan. Kinabukasan, nagkasalubong sina Takuya at Rika sa labas ng opisina, at dahil hindi nila alam kung paano magiging traitor sa isa't isa, pinili nilang maging formal. Kahit sa oras ng trabaho, hindi sila makatingin sa mga mata ng isa't isa, dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip nila ang halik. Habang sinusubukan nilang isang hawak dito, biglang lumapit sa kanila si Asako na may seryosong mukha at humiling na makausap sila, na kinakabahan silang dalawa. Sa kabutihang palad, gusto lang niya silang kausapin tungkol sa isang bagong proyekto, na naglalayong mag-recruit ng mga bagong tao sa kanilang kumpanya. Ipinapalagay niya na magkasama sina Takuya at Rika, kaya hiniling niya sa kanila na i-vlog ang kanilang buhay sa bahay at sa trabaho sa kanilang bagong site, para malaman ng mga tao na ang kanilang kumpanya ay tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Idinagdag niya na dapat ilagay lang nila ang mga bagay na komportable sila, at ang mga bagay tulad ng paghalik ay dapat na hindi kasama rito, na ikinagulat nilang dalawa ulit. Maya-maya, nagkita ang magkasintahan sa isang kafe para pag-usapan kung paano ipagpapatuloy, at nag-aalala si Takuya na baka ito ay isang patibong para ilantad ang kanilang pekeng kasal. Ipinapaalala niya kay Rika ang tungkol sa mga kakaibang tawag sa telepono na pareho nilang natanggap, at gumagamit siya ng mga termino sa sumo para sabihing patuloy silang napupunta sa mga mapanganib na sitwasyon. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari kung maninirahan sila ng magkasama at i-vlog ito, kaya isinasaalang-alang niya ang pagtalikod sa buong usapin ng pekeng kasal. Naaalala ang sinabi niyang siya ang mananagot sa lahat. Tinanong ni Takuya kung ayos lang sa kanya na ipadala sa Alaska, ngunit inamin niyang ayaw niyang pumunta roon. Sinabi rin ni Takuya na ayaw din niyang pumunta, kaya dapat nilang i-vlog ang kanilang karanasan bilang magka-live-in. Nangangahulugan din ito na kailangan nilang manirahan ng magkasama, at kailangan lumipat ni Rika sa apartment ni Takuya dahil mas maluwag ito. Nag-aalala si Takuya kung paano haharapin ni Tama ang pamumuhay kasama ang ibang tao, kaya humiling siya kay Rika na bigyan siya ng isang linggong panahon bago siya magdesisyon. Nang weekend na yun, nag-mountain hiking si Rika para maibilang ang kanyang isip at nakita niya ang isang dambuhalang bato na nakapwesto sa pagitan ng dalawang iba pa. Namangha siya dahil mukhang babagsak ang bato anumang sandali, ngunit nakaipit na ito doon sa loob ng maraming taon. Natanto niya na siya rin ay tulad ng batong ito, handang gumuho anumang sandali, ngunit kahit papaano ay nagawa pa rin niyang manatiling matatag. Napansin din niya kung paano ilang ulit nang kumontak si Takuya sa kanya, na nagpaunawa sa kanya na kailangan niyang magdesisyon sa lalong madaling panahon. Nagtipon siya ng lakas ng loob at dumaan sa ilalim ng bato, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Kinagabihan, nasa bahay si Takuya, nag-aalala dahil hindi pa rin siya makaisip ng sagot, kahit 5 araw na ang nakalipas. Lubos siyang nalilito dahil hindi niya kailanman mahulaan kung ano ang susunod na gagawin ni Rika, at umabot na siya sa punto na wala nang nakagugulat sa kanya. Nang sandaling yun, tumunog ang kanyang doorbell, at si Rika ang nasa labas, sinasabi sa kanya na ayos lang sa kanya ang manirahan ng magkasama. Nagdala pa siya ng isang buong gabay sa mga dapat at hindi dapat sa pamumuhay ng magkasama, at gusto niya itong balikan kasama si Takuya upang maging magkaintindihan sila. Nang makapasok, binasa ni Takuya ang unang panuntunan, na nagsasaad na dapat magtaas ng kamay ang isa bago gumawa ng anumang aksyon, at ito ay magpoprotekta laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Idinagdag din ni Rika na dapat silang manirahan sa apartment ni Takuya para maakomoda si Tama, at nagmungkahi rin siyang hatiin ang upa at mga bayarin sa utility kay Takuya. Sabi ni Bro na sagot na niya yon, ngunit iginiit ni Rika na ayaw niyang maging pabigat. Mabilis nilang napagtanto na nakakapagod ang panuntunan sa pagtataas ng kamay, kaya nagpasya silang maging relax habang nasa bahay. Pagkatapos nyon, sinabi ni Rika na maninirahan siya sa tolda,
para hindi niya malabag ang personal na espasyo niya o ni Tama, at nagpatuloy sa pagtatayo sa tabi ng bintana. Tinanong ni Takuya kung ano ang gagawin nila tungkol sa hapunan, pero nang mapagtanto niya na hindi naisip ni Rika yon, nagpasya siyang mag-grocery at bumili ng hapunan pauwi. Paglabas niya, naiwan si Rika para magtayo ng tent nang bigla niyang maramdaman si Tama na nakatayo sa likuran niya. Pinilit ni Rika na huwag biglang gumalaw, sa pag-aakalang kamumuhian siya ni Tama, pero sa pagtataka niya, nagsimula itong sumiksik sa kanyang mga paa. Napanatag ang loob ni Rika, dahil ibig sabihin ay tinatanggap na siya ni Tama sa apartment na ito. Di nagtagal, bumalik si Takuya dala ang hapunan, at sumulpot si Rika mula sa kanyang tent para salubungin siya. Tinanong ni Takuya kung gusto niyang sumama habang nagluluto siya, at kinabahan si Rika. Dahil hindi sila nagtakda kung sino ang gagawa ng anong gawaing bahay. Sa huli, pumayag siyang sumama kay Takuya sa kusina, at naghanda si Bro ng masarap na hapunan sa mesa sa loob ng 15 minuto. Habang nakaupo sila, biglang nagtanong si Rika kung pwede niyang buksan ang bintana, kaya napaisip si Takuya kung mabaho ba ang kanyang lugar. Sa totoo lang, nag-aalala si Rika na amoy pawis siya pagkatapos magtayo ng tent. Pagkatapos niyan, tinikman niya ang pagkain at nagulat sa sobrang sarap nito. Nang itanong niya kung ano ang mga sekretong sangkap niya, ipinakita ni Takuya sa kanya ang mga pampalasa na ginagamit niya sa kanyang pagkain. Pagkatapos niyan, sinimulan na niya ang kanyang tungkulin bilang tagapaghugas ng pinggan, ngunit nag-aalala siya tungkol sa oras ng paliligo. Dahil kinakabahan siyang gumamit ng banyo sa paligid niya, nagpasya siya upang bumalik sa kanyang lugar sandali. Nang hindi niya nalalaman, si Takuya ay nagpipigil din, kaya mabilis siyang pumunta sa banyo habang wala siya. Habang sila'y parehong nag-aayos, napagtanto nila na ang pamumuhay ng mag-isa ay isang luho na hindi nila gaanong pinahahalagahan. Di nagtagal, bumalik si Rika, at tinanong siya ni Takuya kung ano ang gagawin niya tungkol sa paliligo. Dahil dito, kinabahan siya dahil hindi niya magagamit ang banyo habang narito siya, lalong-lalo na ang maligo. Nang makita siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan, kinabahan din si Takuya. Iniisip na baka hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin. Upang pakalmeyin siya, sinabi niya na hindi niya kailangang gawin yun dito, dahil mayroong paliguan sa malapit na kayang lakarin. Nang marinig ito, umalis siyang muli, ngunit, nagpasya rin si Takuya na sumama sa kanya, at pagkatapos bumili ng ilang gamit sa tindahan, nagtungo sila sa paliguan. Pagkatapos magtagal sa paliguan, lumabas si Rika at inakala na nakaalis na si Takuya. Gayunpaman, nabigla siya nang makita itong naghihintay sa kanya, na nagpamula ng kanyang pisngi. Habang naglalakad sila pauwi, masaya siya na hinintay mo siya, at naisip ni Takuya kung gaano siya kaganda. Bigla, nagkadikit ang kanilang mga kamay, at mabilis silang umatras, nagtataka kung may mangyayari sa kanila ngayong gabi. Pagbalik nila sa kanilang silid, habang nakaupo sila na magkaharap, binati siya ni Rika ng magandang gabi at pinatay ang ilaw, ngunit hindi makatulog si Takuya, dahil umaasa siyang may mangyayari. Samantala, hindi makatulog si Rika, o dahil gusto niyang malasing ng husto, ngunit labis siyang natatakot na gumawa ng anuman. Nang kunin ni Takuya ang cellphone niya upang itanong kung anong uri ng relasyon mayroon sila, napagtanto niyang masyado yung agresibo. Bigla, nag-text si Rika sa kanya upang tanungin kung gising siya, at sumagot siya ng oo. Ngayon pareho silang nagpanik dahil hindi nila alam kung paano magpapatuloy, at pareho silang nag-type ng mensaheng mapanukso, ngunit masyadong takot ipadala. Bigla, lumabas si Rika sa kanyang tent, sinasabing masyadong mainit doon, kaya nagtungo sila sa balkonahe para magpalamig. Doon, pareho nilang napagtanto na napakahirap nito, at mas magiging madali ang mga bagay kung nagpakasal sila ng totoo. Pagkalipas ng ilang araw, isinumiti nilang dalawa ang kanilang blog kay Osako, at napakatuwa niya rito kaya, na sana may asawa rin siya. Pagkatapos, hiling niya sa kanila na magpatuloy sa pagbablog sa loob ng isa pang buwan, pagkatapos nito, kinausap niya ang pangit na manager mula sa kabilang sangay at kinumpirma sa kanila na totoong engaged sina Rika at Takuya. Sabi ng lalaki ay hindi niya raw kailanman pinagdudahan yon, ngunit gustong kumpirmahin ng head office, kaya niya ito pinaimbestigahan. Pagkatapos ay pumili sila ng isa pang kandidato na ililipat sa Alaska, at nalulungkot si Osako dahil ayaw niyang mawala ng sinuman mula sa kanyang koponan. Di nagtagal, kumalat ang tsismis na napili si Ganda bilang manager ng sangay sa Alaska,
at nagsimulang aliwin siya ng buong koponan. Nang malaman ito ni Takuya, nagsimula siyang makaramdam ng matinding sama ng loob dahil may iba na matatanggal sa proyekto dahil sa kanyang peking engagement. Nang gabing yun, habang inihahanda ang vlog, tinanong siya ni Rika kung totoo ang bulong-bulungan, ngunit nanatiling tahimik si Takuya. Nang maglaon sa kama, nakonsensya si Takuya dahil hindi niya inakala na ang kanilang plano ay makakasakit sa ibang tao, at parehong dilema ang pinagdadaanan ni Rika. Labis na nakonsensya, kinabukasan ay nakipagkita si Takuya kay Osako at nagpasya siyang sabihin ang totoo. Ngunit matapos alalahanin ang mga matatamis na sandali niya kasama si Rika, nagsimula siyang mag-alinlangan. Ito ang nagbalik sa kanyang pagkabata, nang bigyan siya ng kanyang ina ng pera para itago, ngunit ginamit niya ito para bumili ng pagkain. Nang maglaon, nagsinungaling siya sa kanyang ina ngunit nahuli siyang nagsisinungaling, na naging dahilan ng matinding pagagalit sa kanya ng ina. Sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay hindi pa siya lumalaki, kaya yumuko siya at humingi ng paumanhin kay Osako. Sinabihan siyang peke ang kanyang engagement dahil ayaw niyang pumunta sa Alaska. Nagboluntaryo pa nga siyang pumunta bilang parusa, ngunit kalmadong sinabi ni Osako na sumunod siya. Dinala siya sa imbakan kung saan niya nakita si Rika. Lumabas, nasabi na pala ni Rika kay Osako ang totoo at nagboluntaryo ring pumunta sa Alaska. Sa halip na magalit, lubos na nauunawaan ni Osako kung bakit nila ito ginawa at sinabi sa kanila, walang sino man ang kailangang pumunta sa Alaska, dahil siya ang pupunta doon. Pareho silang nabigla na naririnig ito, ngunit sinasabi niya sa kanila na magpahinga at bumalik sa trabaho. Maya-maya, isinama sila ni Osako sa isang lakad kung saan pareho silang nagpahayag na magkakagulo ang kumpanya kung wala siya. Gayunpaman, tiniyak ni Osako sa kanila na magiging maayos ang lahat dahil silang lahat ay napakahusay, at sabik siyang tahakin ang paglalakbay na ito. Ipinaalam niya na mahilig siyang maglakbay sa buong mundo noong bata pa siya, ngunit simula nang tanggapin niya ang trabahong ito, palagi na lang siyang nasa opisina. Hindi lang yun, kailangan din siyang maging mabuting asawa at manugang. At kahit hindi niya kinamumuhian ang buhay na ito, gusto pa niyang gumawa ng higit pa. Maya-maya, habang pabalik sila, naniniwala si Takuya na kahit sinabi ni Osako ang lahat ng iyon sa kanila, maaaring ginawa niya itong desisyon ng walang pag-iimbot para sa kanyang mga empleyado. Kahit na, pagdating nila sa bahay, tinanggal ni Takuya at Rika ang kanilang mga singsing, dahil hindi na nila kailangang panatilihin ang pagpapanggap. Sinabi ni Rika na ito ang pinakamabuti dahil ang kanilang plano ay guguhulin sa huli. At sumang-ayon si Takuya, na nagsabing dapat na nilang wakasan ang mga kasinungalingan. Pagkatapos nito, gumawa sila ng listahan ng mga taong kailangan nilang ipaalam, gayon din ang presyo ng mga regalo sa kasal na kanilang natanggap. Nang lumaon, habang nililinis nila ang apartment, kinaya nila ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa isa't isa na mas magiging mahirap pa ang kasal kaysa rito. Nakarating sila sa conclusion na ang kasal ay isang panloloko, samantalang sa totoo lang, pareho silang nalulungkot na tapos na ito. Di nagtagal, oras na para sila ay maghiwalay ng landas, at malalamig na lumakad si Rika palayo upang itago ang agos ng luha na bumababa mula sa kanyang mga mata. Samantala, pinagmamasdan siya ni Ru habang lumalayo, ngunit hindi niya hahayaang mawala ang isang mahalaga sa kanya, kaya tumakbo siya upang habulin at pigilan siya. Sinabi niya sa kanya na hindi sila magkaibigan o katrabaho, at matapos huminga ng malalim, tinanong niya kung gusto pa rin niyang pakasalan siya. Mahigpit na sumagot si Rika ng oo, idinagdag na kahit hindi pa sila nagde-date o nagkaroon ng nakatakdang pagkikita, gusto niya itong pakasalan. Gayunpaman, lamambat siya upang tanungin kung mahal ba talaga siya nito, sinabing kakaiba siya at hindi niya maintindihan kung bakit may gugustuhin sa kanya. Kumpiyansang sinabi ni Takuya na mahal niya ito, kaya idineklara rin ni Rika na mahal niya. Siya rin, sinabi rin niya na palagi niyang iniisip ang kasal bilang isang tapusan, ngunit ngayon ay nakikita niya na ito ay simula ng isang magandang bagay. Kinabukasan, nagkita silang muli, at formal na tinanong ni Takuya kung pakakasalan siya nito. Pumayag si Rika nang nakangiti, at matapos isuot ang mga singsing, iminungkahi niyang magkapatawaran sila sa isa't isa sa kumpanya. Pagdating doon, naguluhan ang lahat kung dapat ba silang magalit o batiin sila. Gayunpaman, dumating si Asako at sinabihan silang bumalik sa trabaho, kalaunan, habang nililinis ni Takuya ang kanyang apartment.
Tumawag sa kanya ang misteryosong estranghero, na bumati sa kanya dahil sa wakas ay nagka-engagement na siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos, nakatanggap si Takuya ng isang mensahe mula kay Rika, na nagsasabing nakabili siya ng karagdagang gulay na nakasale, at maaari siyang kumuha nito. Agad siyang umalis para salubungin siya sa istasyon, at nakita siya ni Ro mula sa malayo dahil sa ningning niya na mas maliwanag pa sa bumilya. Namula si Ro nang maunawaan niyang magiging asawa niya ito, at habang kinakawayan niya ito mula sa malayo, naramdaman ni Rika na mapalad siyang magkaroon ng mapapangasawa na tulad niya. Habang nagsisimula silang maglakad, tinamaan sila ni Cupido ng sunod-sunod na pana, at kalaunan sa isang restoran, nagkwento si Rika tungkol sa isang isla na nadiskubre niya sa mapa, habang nakikinig si Takuya ng buong atensyon. Matapos ang matagal na kwentuhan, napagtanto nila kung gaano nila kamahal ang presensya ng isa't isa. At maging ang paglalakad pauwi ng magkasama ay parang langit para sa kanila. Habang papauwi, iminungkahi ni Takuya na dumaan sa parke, kaya hiniling ni Rika na maghawak sila ng kamay. Kahit kinakabahan siya, pumayag siya, at masaya silang naglakad pauwi. Sa mga susunod na araw, malalaman ng kanilang mga pamilya ang tungkol sa kanilang engagement, at ang kanilang blog ay makakarating pa sa iba't ibang sulok ng mundo. Ilang araw pagkatapos nito, binisita nila ang workshop ni Nao at ibinalita ito sa kanya, at agad siyang yamakap kay Takuya sa sobrang tuwa. Pagkatapos nyon, pumunta sila sa veterinaryo para sa check-up ni Toma, at naging maayos ang lahat. Kinabukasan, nagising si Rika sa kanyang apartment, at pagkatapos, habang naghahanda, nakipagkita siya kay Takuya sa lugar nito. Doon, naghalikan sila ng marahan at masayang namuhay magpakailanman. Hanggang dito na lang ang video na ito, mag-iwan ng like kung nagustuhan nyo at panoorin ang video na nasa screen.